Kabanata 26. Ito ang pinuno ng pamilyang Blackwood, si Anderson Blackwood. Sa sandaling lumitaw siya, ang mga panauhin sa bulwagan ay hinihingal. Walang inaasahan na ang pagtatalo ni James at Harrison ay nakaakit ng atensyon ni Anderson. Hindi may kikaila ang pambihirang katayuan ni Anderson sa parehong Blackwood residence at Jadeboro. Sa madaling salita, maliban sa alkalde ng Jadeboro, walang mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Sa sandaling lumitaw siya, tumahimik ang buong bulwagan. Maging si James, na kanina pa nagmamayabang, ay ibinaba ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon at binati, Mr. Itim na kahoy. Manamham. Paway ng kamay, sinenyasan ni Anderson na maupo ang lahat. Ikaw ba ang pinuno ng pamilya ng Blackwood? Nakikilala ni Justin ang matandang lalaking nakasuot ng kulay abong damit bilang host ng piging sa kaarawan. Tama iyan. Pagkatapos masulyapan si Justin, sinabi ni Anderson, magugulat ako kung hindi mo ako kilala, kung isasaalang-alang mo na nasa hapunan ka ng kaarawan ko. Nang maramdaman ang pangungutya ni Anderson, ang mga tao ay humagalpak sa tawanan habang sila ay tumingin kay Justin ng may higit na panghahamak. Hindi ba't ipinagmamalaki mo ang pagiging big shot mo ngayon? At na ang pamilya Haller ay walang karapatang palayasin ka. Ngayong personal na nagpakita si Mr. Blackwood, tingnan natin kung paano ka magpapatuloy sa iyong charade. Oo. Walang pakialam na idinagdag ni Justin, gayunpaman, alam ko lang kung sino ka ilang minuto na ang nakakaraan. Kung hindi dahil sa pamilyang Smith, hindi makikialam si Justin sa pamilya ng Blackwood kahit na mag-grovel sila sa harap niya. Pero, hindi kita kilala. Naging malamig ang tingin ni Anderson. Sino ka? Wala akong natatandaang inimbitahan kita sa handaan. Hindi imbitado. Nagdulot ng kaguluhan sa bulwagan ng mga salita ni Anderson. Paano makakadalo ang isang taong hindi kilala ni Mr. Blackwood sa kanyang piging sa kaarawan at walang pakundangan na maupo sa pinakamahalagang mesa? Gaano kaya siya katapang? Totoo na hindi mo ako inimbitahan, pag-amin ni Justin. Kung tutuusin, iyon ang katotohanan, ngunit wala siya roon para dumalo sa piging. Dahil hindi ka naman invited, bakit ka nandito? Napangisi si Anderson. Paano ka pa nakalusot? Ako ang nagdala sa kanya dito. Ipinahayag ni Harrison, hindi na makalaban pa. Ito ay tahaad ng pamilya Blackwood and Arson Blackwood. Ang mamanta apared, Tog was in Tahol Gaspad. Hindi niya inaasahan ang pagtatalo ni James at Harrison upang maakit ang atensyon ni Arson. Ang exceptional status ni Arson sa parehong Blackwood Rosidanka at Jadeboro ay undeniable. Sa iba pang mga salita, maliban sa alkalde ng Jadeboro, walang mas makapangyarihan kaysa sa dati. To instant apared, to anti-rehol pagkahulog silan. Si Evan James, na nagmamayabang noon, ay nagsabi ng kanyang haad sa Akyaskanka at sinabi, Mr. Itim na kahoy. Manamham. Gamit ang isang wave ng kanyang kamay, Arson gasturad para sa Avoriona upang umupo. Arayu tahaad of the Blackwood family. Justin could recognize the tall Darliman in a grey robe as the host of the birthday banquet. That's right. After glancing at Justin, Arson remarked, I would be surprised if you didn't know ma, considering you're at my birthday dinner. Sensing the mockery insinuated by Arson, the crowd burst into hearty laughter as they looked at Justin with even-greater contempt. Weren't you boasting about bang Soma big shot just now? And that the Haller family didn't have it a right to throw you out. Now that Mr. Blackwood has appeared in person, let's how you continue with your charada. I do. Justin added indifferently, however, I just know who you were a few minutes ago. If it weren't because of the Smith family, Justin wouldn't have bothered with the Blackwood family even if they groveled in front of him. But, I don't know you. Anderson's Gaza turned cold. Who are you? I don't recall ever inviting you to the banquet. Not invited. Anderson's words caused an uproar in the hall. How can Somaona who Mr. Blackwood doesn't know attend his birthday banquet and brazenly sit at the most important tabla? How audacious can he be? It's true that you didn't invite him, Justin admitted. After all, that was the truth, but he wasn't there to attend the banquet. Think you're not invited, why are you even here? Arson scoffed. How did you even snack in?
I was the one who brought him horror. Harrison declared, "Una blood the racist any further." Harrison. Napatingin si Anderson kay Harrison nang may pagtatanong. Dinala mo siya dito. Oo. Malungkot ang ekspresyon ni Harrison. Dahil siya ang bisita mo, hahayaan ko na ang bagay na ito ay dumausdas. Hindi hinayaan ni Anderson na lumaki pa ang usapin sa account ni Harrison. Pagkatapos ng lahat, iginagalang pa rin niya si Harrison, at ang pagpapaalis kay Justin mula sa piging ay magiging isang sampal sa mukha para sa huli. Gayunpaman, dahil sa kanyang katayuan, natatakot ako na hindi tama na umupo siya sa mesang ito. Habang nagsasalita siya, binaril ni Anderson si Justin ng malamig na tingin. Dahil ito ang iyong unang pagkakataon na dumalo sa isang piging ng pamilya ng Blackwood, patatawarin kita minsan sa hindi mo alam ang mga patakaran. Pero ngayon, bumalik ka sa dapat mong upuan. Wala sa table na ito ang pwesto mo. Dahil ipinahayag ni Harrison na siya ang nagdala kay Justin, ipinalagay ni Anderson na si Justin ay nasasakupan ni Harrison. Kahit na ipinakita ni Anderson ang ilang paggalang kay Harrison, hindi ito nangangahulugan na kailangan niyang gawin ang parehong para kay Justin. Hindi ang aking lugar. Hindi napigilan ni Justin ang mapangiti. Kung hindi ako kwalipikadong umupo dito, natatakot ako na walang ibang tao sa bansang ito. Idiot. Nang marinig ng karamihan ang mga salita ni Justin, lahat sila ay hindi napigil ang tumawa. Walang ibang karapat-dapat. Sino siya sa tingin niya? Ozurek. O ang hari ng digmaan, si Zachary. Kung hindi dahil sa grasya ni Mr. Seymour, hindi ka man lang makakalagpas sa main door. Idiot. O, ganoon ba? Kung ganoon, dapat bang ikapuri ng pamilyang Blackwood na purihin sila ng iyong presensya? Sa pagtatapos ng araw, si Anderson ay isang tusong matandang fox. Bagaman na-trigger siya sa mga salita ni Justin at natuksong itapon siya, nagawa niyang pigilan ang kanyang init ng ulo. Dahil kaarawan niya, ayaw niyang mabahiran ito ng pagdanak ng dugo. Sa ilalim ng iba't ibang pagkakataon, paulit-ulit niyang pinapatay si Justin dahil sa sinabi niya. Iyon ay walang sinasabi. Sagot ni Justin nang walang pakialam. Ito ay malinaw na hindi mo alam kung paano gumagana ang mga bagay sa paligid dito, Anderson sneered habang siya ay itinaas ang kanyang kamay. Kung ganoon, hayaan mo akong turuan ka kung ano ang mga patakaran. Harrison, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng respeto sa iyo. Kailangan lang matutunan ng subordinate mo na pahalagahan ang mga pagkakataong binigay sa kanya. Mga lalaki, turuan mo siya ng leksyon. Sa pahiwatig ni Anderson, 10 sa kanyang mga subordinate ay sinisingil si Justin na may mga club sa kanilang mga kamay. Turuan mo ako ng leksyon. Walang sino man sa bansang ito ang nangahas na turuan ako, Justin de la Cruz, ng kahit ano. Humisi si Justin habang hindi siya nabigla sa kanyang mga umaatake. Sa panahon ng digmaan, hindi man lang siya nagpatinag ng mata nang makaharap ang libu-libong kalaban na sundalo at ang kanilang mga baril. Kaya naman, 10 sa mga ordinaryong lalaki ay natural na wala sa kanya. Kabastusan. Nang makita niyang kumikilos ang mga sumalakay, inilabas ni Harrison ang kanyang baril mula sa kanyang baywang at itinutok sa kanila. Sumigaw siya, tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na lumapit. Sa sandaling ilabas niya ang kanyang sandata, nagbago ang buong kapaligiran. Walang inaasahan na haharapin ni Harrison si Anderson sa isang hamak na clown. Nagulat din si Anderson dito. Sa madilim na ekspresyon, sumirit siya, Harrison, nagdedeklara ka ba ng digmaan sa pamilya ng Blackwood? So paano kung ako nga? Hindi mahalaga kay Harrison na ang pamilyang Blackwood ang pinakakilalang pamilya sa Jadeboro. Kung sino man ang maglakas loob na maglagay ng daliri kay Mr. De La Cruz, kukunin ko ang kanyang buhay. Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit hindi ikaw ang unang sumubok? Habang nagsasalita siya, ibinaba ni Harrison ang baril sa kanyang kamay. Seryoso ang itsura niya para paputukan ang sinumang magtunte ng daliri kay Justin. Fine, Harrison, ang lakas ng loob mo. Na may seryosong ekspresyon, ipinahayag ni Anderson, mula ngayon, kaaway ka na ng pamilyang Blackwood. Atake. Dahil pareho na silang nahulog sa isa't isa, hindi na kailangan pang maging civil si Anderson kay Harrison. Pagkatapos ng lahat, ang pinakakilalang pamilya sa Jadeboro ay walang dapat ikatakot kay Harrison. Napagtanto na malapit nang sumiklab ang digmaan, biglang ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Itapon mo ang baril mo. Ginoo. De La Cruz.
Natigilan si Harrison sa utos ni Justin. Nang may sasabihin pa sana siya ay pinutol siya ni Harrison. Sabi ko, itabi mo ang baril. Oo, Mr. De La Cruz. Natural na nang ahas si Harrison na hindi suwayan si Justin. Gayunpaman, ang pagpapasakop ng una kay Justin ay natigilan kay Anderson at naging sanhi ng pagbabago ng kanyang ekspresyon. Kabanata 27 Lumuhad at humingi ng paumanhin. Pagkatapos ng lahat, si Harrison ang pinakamalupit na tao sa Jadeboro. Bagamat hindi siya kasing kapangyarihan ng apat na kilalang pamilya, isa pa rin siyang nag-uutos ng paggalang sa loob ng legal at underground circles. Bakit ganoon na lamang ang paggalang niya sa binata? Maaaring hindi ito halata sa mga ordinaryong tao, ngunit si Anderson ay isang tusong matandang Zorro na may naramdaman tungkol sa kanilang relasyon. Kanina lang, inakala niyang si Justin ang subordinate ng bastos na lalaki. Ngunit mula sa paraan ng mga pangyayari, tila sa kanya ay baligtad ito. Maaari bang ang binata ay mula sa isa sa mga kilalang pamilya ng estado? O di kaya, taga-Yaleview siya? Dahil walang mga kilalang pamilya na may apelyidong De La Cruz sa estado, maaari ba siyang maging isa sa mga kilalang pamilya sa Yaleview? Nang si Anderson ay gumagawa pa rin ng mga ligaw na hula, biglang tumingin si Justin sa kanya. Ang payo ko sa iyo ay utusan mo ang iyong mga tauhan na umatras bago ako magalit. O kung hindi, ang pamilya ng Blackwood ay mapapawi. Ang nais lang gawin ni Justin sa araw na iyon ay lutisin ang awayan sa pagitan ng Blackwood at ng mga Smith. Maliban doon, wala siyang interes sa pamilya ng Blackwood. Gayunpaman, kung ang Blackwoods ay hindi nakakaalam ng mas mahusay at iginiit na pukawin siya, hindi niya iisipin na sirain sila sa daan. Para sa kanya, ang pagpuksa sa pamilya ng Blackwood ay kasing dali ng pagpiga sa isang insekto. At iyon ang magiging katapusan ng Blackwoods. Bago pa makasagot si Anderson, lahat ng iba ay nasa tahina. Habang tinitingnan nila si Justin, mas iniisip nila siyang tanga. Alam ba niya kung sino ang Blackwood family sa Jadeboro? Kahit na ang alkalde ng Jadeboro ay hindi maglalakas loob na magsabi ng ganoon, lalo pa ang isang mas mababang katulad ni Harrison. Kahit na mula ka sa pamilyang De La Cruz ng Yaleview, natatakot ako na hindi magiging madali para sa iyo na sirain ang pamilyang Blackwood, panlilibak ni Anderson na may malungkot na ekspresyon. Kahit na nag-aalala siya tungkol sa pagkakakilanlan ni Justin, hindi siya natatakot sa kanya. Huwag kalimutan na ito ay Jadeboro at hindi Yaleview. Maaaring makapangyarihan ang iyong pamilya doon, ngunit wala kang impluensya rito. Ang De La Cruz ng Yaleview. Napangisi si Justin sa sarili. Maliwanag, ipinalagay ni Anderson na bahagi siya ng mga ito. Hindi nagabala na magpaliwanag, sumagot lang siya, para sa akin, ang mga De La Cruz ng Yaleview ay walang iba kundi mga insekto rin. Ano? Ang De La Cruz ng Yaleview ay wala rin sa kanya. Sa pagkibot ng kanyang mga talukap, hindi maiwasan ni Anderson na magtaka kung isa lang itong charade na ginawa ni Justin at Harrison. Ang De La Cruz ay isa sa apat na kilalang pamilya ng Yaleview at mas malakas sila kaysa sa Blackwoods. At gayon pa man, nakikita lang sila ni Justin bilang mga insekto. Narito ako ngayon dahil sa pamilya Smith. Ipinahayag ni Justin ang layunin ng kanyang pagbisita. Nagsalubong ang kilay ni Anderson. Ang ibig mo bang sabihin ay ang mga Smith ng Jadeboro? Oo. Casual na tumango si Justin. Ang mga Smith ng Jadeboro. Paano siya nauugnay sa kanila? Napataas ang kilay ni Anderson sa pag-iisip. Alam na alam niya ang pamilya Smith, alam niyang hindi sila gaanong kilala. Kung hindi dahil sa proyekto ng Ecological Park, hinding-hindi siya magkakaroon ng anumang bagay sa kanila. Kaya, paano nauugnay ang hindi gaanong pamilyang Smith sa pamilyang De La Cruz ng Yaleview? Ano ang relasyon mo sa mga Smith? Hindi napigilan ni Anderson na magtanong. Ako ang manugang nila. Ang manugang ng pamilya Smith. Nang maramdamang naloko siya, nagdilim kaagad ang ekspresyon ni Anderson. Bago niya itayo ang pamilya Smith, sinisiyasat niya ang kanilang background at nalaman na si Justin ay hindi lamang isang live-in na manugang ngunit isa ring walang kwenta na nawala sa loob ng 3 taon. Walang paraan ng isang hamak na tulad niyan ay nauugnay sa pamilya ng De La Cruz ng Yaleview. Sa sumunod na sandali, malakas na kumulog si Anderson, oh. Kung ganoon, nandito ka ba para manindigan para sa pamilya Smith? Tama iyan. Tumango si Justin. Paano mo gagawin iyon? Napakaseryoso ng ekspresyon ni Anderson.
Kung hindi dahil sa maraming bisita sa paligid, hinailan niya si Justin palabas, binugbog, at pinakain sa mga isda sa Golden River. Idiot! Hindi napigilan ni Anderson na bigyan ng side-eye si Harrison. Ang piraso ng tae na ito ay dapat na kahit papaano ay niloko si Harrison sa paniniwalang siya ay isang miyembro ng De La Cruz S ng Yaleview. At iyon siguro ang dahilan kung bakit naglakas loob si Harrison na homanin ang Blackwoods. Simple lang. Bayaran ng mga Smith ng 1 bilyon at humingi ng paumanhin sa iyong mga tuhod sa aking asawa, si Diana. Pagkatapos ay isasaalang-alang ko ang usapin na nalutas na. Deklare ni Justin. Kaagad, ang kanyang mga salita ay nagpagulo sa mga tao. Ano? Bayaran ng mga Smith ng 1 bilyon at humingi ng paumanhin sa kanyang mga tuhod kay Diana. Galit ba siya? Saan nanggaling ang tanggang ito? Wala ba siyang iniisip tungkol sa reputasyon ng pamilya Blackwood bilang pinakamakapangyarihang pamilya sa Jadeboro? Nai-imagine nilang lahat kung gaano kagalit si Anderson nang marinig niya ang mga salitang iyon. Inaasahan nilang utusan niya si Justin na putulin ang bawat paa at ipakin sa mga isda sa Golden River. Gaya ng inaasahan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Anderson dahil hindi na niya maitago ang galit sa kanyang mga mata. Nasaan ang mga Smith? Lumabas ka dito ngayon din. Sa sandaling siya ay sumigaw, lahat ay napalingon kay Connor, Margaret, at Diana na nakaupo sa isang sulok sa tabi ng banyo. Nang mapansin ni Margaret na ang atensyon ng lahat ay napunta sa kanila, nagsimula siyang magpanik. Bumangon sa desperasyon, itinuro niya si Justin. Ginoo. Blackwood, makinig ka sa akin. Hindi ko alam kung sino ang lalaking iyon. Wala siyang kinalaman sa pamilya namin. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung saang butas galing ang idiot na iyon. Hindi mo siya kilala. Kung gayon bakit niya inaangkin na siya ang iyong manugang at hinihingi ko na humingi ako ng tawad sa aking mga tuhod sa iyo. Nag-aapoy na ang mga mata ni Anderson. Sa buong buhay niya, walang nang-ahas na ipahiya siya ng ganoon. Siya, nagbubuga siya ng kalokohan. Hindi ko talaga alam kung sino siya. Nang makita niya kung gaano kagalit si Anderson, mabilis na hinatak ni Margaret ang braso ni Connor at nagmakaawa, Connor, dali, kilala mo ba kung sino ang duwag na basurang iyon? Hindi. Hindi ko. Mariing umiling si Connor habang pinutol niya ang lahat ng relasyon kay Justin. Narinig mo ba yon? Hindi ka daw nila kilala. Humisi si Anderson kay Justin na para bang hinihintay niyang mapahiya si Justin. Hindi pinansin ang tingin na ibinibigay sa kanya ni Anderson, mahinahong sumagot si Justin, hindi mahalaga kung kilala nila ako o hindi. Ang mahalaga ay nangako ako sa aking asawa na hihingi ako ng tawad sa kanya sa iyong mga tuhod ngayon. Kaya naman, sinira ko ang pangako ko kung hindi ko pinaamin ang pagkakamali mo sa harap niya. Dahil dito, wala akong choice kundi ito pa rin ang aking salita ngayon. Kabanata 28. Kabanata 28 10 minuto. Halika ulit. Baka sa mukha niya ang galit ni Anderson. Pinalaan niya si Justin, ilang dekada na ang nakalipas mula nang may nagtaas ng boses laban sa akin na nagbabala sa akin sa ganoong pagmamataas na paraan. Sumulyap si Justin kay Anderson at sinabing, ito ay dahil hindi mo ako nakatagpo sa buong taon. Kailangan mong ihinto ang pag-aaksaya ng iyong oras. Kung hindi ka luluhod at humingi ng tawad sa iyong mga pagkakamali, papawiin kita at ang iba mong pamilya. Ang kinabukasan ng iyong pamilya ay nakasalalay sa iyo. Si Anderson ay nagsimulang manginig sa galit. Makikita ang mga ugat na nakaumbok sa buong kamay niya. Pagkatapos ay tumugon siya sa binata, ha? Sige at subukan mo. Tignan natin kung may sapat kang kakayahan na lipulin ang pamilya ko. Lumingon siya at itinuro si Harrison gamit ang kanyang tungkod na retorikong nagtanong, bakit hindi mo tanungin si Harrison kung mayroon siyang lakas ng loob na hamanin ako? Ha? Kahit ang maimpluwensyang figure ng Jadeboro na ito ay hindi makakalaban sa akin. As long as I wish, I can take him out without much of a challenge. Kung may guts siyang hamanin kami, ilalabas ko siya. Bumantong hininga si Harrison at sinabi, sa totoo lang, wala akong kailangan para hamanin ka at ang mga miyembro ng iyong pamilya, ngunit ito ay isang pirasong cake lamang para kay Mr. De La Cruz. Isang insulto para sa iyo na ituring mo siyang kapantay ko dahil mas mataas siya sa akin. Kamusta? Isa lang akong infantry ng Fang Dragon Guards. Isang tagubilin mula kay Mr. De La Cruz ang kailangan para patayin ako.
Hindi na siya kailangang mag-aksaya ng oras dahil gagawin ng iba ang mga tagubilin sa ngalan niya. Pumagalpak ng tawa si Anderson at inulit si Harrison, insulto. Dahil napakahusay niyang tao, hihintayin ko kung nagsasabi ka ng totoo. Pinutol ni Justin ang dalawa at nagtanong, "Oh, tinasabi mo bang hindi ka hihingi ng tawad? Kung ganoon nga, ihanda mo ang iyong sarili sa mga bagay na naghihintay sa iyo. Bilisan mo at umalis ka na. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mga bagay na naghihintay sa atin." Walang intensyon si Anderson na seryosohin si Justin at naisip na hindi gaanong banta si Justin maliban kung miyembro siya ng kilalang pamilya mula sa Yaleview. Isa lang siyang nakakalokang live-in na manugang. How dare he gets ahead of himself and pick on a member of the Blackwood family. Ipapadala kita sa impyerno dahil may death wish ka. Sa isa pang sulyap kay Anderson, kinuha ni Justin ang kanyang telepono at itinagubilan sa sandaling kinuha ng tao sa kabilang dulo, magpadala ng isang tao upang alisin ang pamilya ng Blackwood sa loob ng 10 minuto. Papanagutin kita kung sakaling maantala. Dinagtagal pagkatapos niyang ibigay ang kanyang mga tagubilin at ibinaba ang tawag, ang mga nasa paligid niya ay humagalpak ng tawa at pinagtatawanan siya. Hahaha. Tinusubukan ba niyang hilahin ang aming mga paa? Saan ba galing ang lokong ito? Tatingin ba niya siya ang bida sa isang pelikula o ano? Hindi niya tayo mapapawi sa loob ng 10 minuto. Hindi ba siya aware sa impluwensya ng pamilya? Aabutin ng higit sa 1 dekada para mapuksa ang pamilyang Blackwood. Tere na guys. Hindi mo naman seseryosohin ang mga salita ng lokong ito, di ba? Tanging ang makapangyarihang Osiris at Zachary, ang hari ng digmaan, ang nakamit hanggang sa maabot ang isang imposibleng gawain. Sa iba pa, 3 tao lamang mula sa Chania ang may kakayahang makamit ang isang imposibleng tagumpay. Bukod sa mga nabanggit, tanging si Kingston, ang gobernador ng Jazona, ang may kakayahang magsagawa ng isang imposibleng tagumpay. Si Anderson, na may parehong ideya, ay hindi makapag-isip ng iba bukod sa 3 marangal na figure. Maliban na lang kung itong wimp na nasa harap ko ay ang misteryosong Osiris, ang hari ng digmaan, o ang gobernador ng Jazona, imposibleng maalis niya ang pamilya. Napalunok si Diana dahil sa kawalan ng pag-asa habang patuloy na pinagtatawanan ng iba si Justin na para bang isa lang itong tanga. Ito ay hindi lamang para kay Justin. Tapos na para sa pamilya Smith. Dapat ay ipinaubaya na niya sa akin ang natitira sa halip na guluhin ang mga bagay-bagay. Sa palagay ko ay hindi ko na mareresolba ang isyong ito kapag ang mga bagay ay umabot na sa punto ng walang pagbabalik. Nagsimulang itapak ni Diana ang kanyang mga paa nang maisip niya ang mga posibleng resulta kung nakakuha siya ng tulong ng mga tagapamagitan upang malutas ang isyu. Samantala, tanong ni Anderson sa sarcastic na tono, "Ito lang ba ang meron ka, brat? Kung iyon ang kaso, ito ay medyo nakakadismaya. Hindi mo sinasabi sa akin na isang tawag lang ang kailangan para mawala tayo sa buhay, di ba?" Akala niya ay kukuha si Justin ng isang makapangyarihang magbanta sa kanya, ngunit walang ibang ginawa si Justin kundi ang tumawag. Anong klaseng biro ito? Imposibleng maalis niya kami sa loob ng 10 minuto. Bilang ang pinakakilalang pamilya sa Jadeboro, kahit ang mga awtoridad ay wala ng kung ano ang kinakailangan upang maalis tayo sa pag-iral sa ilang minuto. Hindi kami ang pinakakilalang pamilya sa nakalipas na dekada ng walang dahilan. Bakit ka ba nagmamadali kung may ilang minuto pa bago ang takdang oras? Si Justin ay nanatiling nakaupo na walang pakialam. Wala siyang pakialam sa mga nakakahiyang pananalita ng iba at itinuring silang isa lamang grupo ng mga hanggal na hindi karapat-dapat sa kanyang oras. Anderson remarked in a sarcastic tone, "You know what? Bibigyan kita ng 10 minuto at tingnan kung makakamit mo ang isang bagay na aabutin ng 1 siglo ang iba. Lumuhad ako sa harap mo kung nagsasabi ka ng totoo. Kung hindi mo kaya, natatakot ako na ikaw ang sumabak sa impyerno ngayon." Nilinaw ni Anderson ang kanyang sarili na hindi siya papayag na umalis si Justin matapos siyang ipahiya at sirain ang kanyang piging sa kaarawan. Kung hindi, maaaring ituring siya ng iba na isang madaling target sa hinaharap. 10 minuto lang ang kailangan simula nang sabihin ni Mr. De La Cruz. Naniwala si Harrison kay Justin nang ang iba ay hindi tumitigil sa pagtatawanan sa kanya. Pagsisisihan ng mga miyembro ng pamilyang Blackwood ang kanilang desisyon na piliin si Mr. De La Cruz sa loob ng 10 minuto. Ha! Bibigyan kita ng 10 minuto kung ganoon.
Hindi man lang nag-abala si Anderson na itago ang kanyang mamamatay tao na layunin na ilabas ang dalawa. Kabanata 29 wala sa panahon. Lalong naging tensyonado ang mga bagay-bagay sa mga nasa bulwagan nang bumalik ang mga kaanib sa pamilyang Blackwood na may dalang mga armas upang kunin si Justin. Maliwanag na handa silang patayin si Justin sa sandaling utusan sila ni Anderson na gawin ito. Nagsimulang bamulong ang ilan sa kanila, paano nila ilalabas ang binata kung nambobola lang pala siya. Naisip nila na hindi masyadong matalino si Justin na magsimula ng away sa mga miyembro ng pamilyang Blackwood sa birthday banquet ni Anderson. Sa isang pagtatangka na takutin ang iba, tiyak na gagawin ni Anderson ang isang bagay na labis na gumawa ng isang halimbawa mula kay Justin. Baka hiwain nila siya at itapon ang bangkay niya sa gitna ng kawalan. Sa tingin ko hindi. Tiyak na pahihirapan nila siya hanggang kamatayan. Sa tingin ko hindi iyon ang kaso. Sigurado akong puputulin nila ang mga paa ng binata at pagsisisihan niya ang desisyon niyang kunin ang mga ito. Marahil ang kamatayan ang madaling paraan sa iba. Habang nananatiling nakaupo ang mga bisita, si Alvin, na ilang mesa ang layo, kay Justin na kumikinang ang mga mata. Bamulong siya, Tay, siya ang sumire sa plano ko. Yung lalaki ba dyan ang tinutukoy mo? Tinulyapan ni Sebastian si Justin at nagkomento na may mapanlate na tingin, hindi na mahalaga dahil mamamatay na siya sa loob ng ilang minuto. Natatakot ako na hindi iyon ang kaso. Kahit si Andrew ay kailangang makinig sa kanya kahapon. Kung ikukumpara sa pamilyang Blackwood, si Andrew ay isa lamang nobody sa kabila ng kanyang kaugnayan kay Zachary. Walang paraan na siya ay makakakuha ng tawag sa mga shot sa Jadeboro. Nakalimutan mo na bang si Kingston ang sumusuporta sa pamilya ng Blackwood? Kingston. Are you seriously telling me the governor of Jazza is, sagot ni Alvin sa ama na hindi makapaniwalang nanlaki ang mga mata. Kailangan mong isipin ang iyong lakas ng tunog. Pinigilan ni Sebastian ang kanyang anak na tapusin ang kanyang pangungusap at idinagdag, maaaring isa pang chismis, ngunit posibleng ang pamilyang Blackwood ang pinakakilalang pamilya dahil sa kanilang kaugnayan sa Kingston. Kung hindi, walang paraan na sila ang pinakamaimpluwensyang kasama ng iba dahil hindi talaga sila pare-pareho sa iba sa mga tuntunin ng mga kakayahan. Humisi si Sebastian at idinagdag, hindi na mahalaga kung sino ang suportado ng pamilya Blackwood basta't sapat ang kanilang kapangyarihan para patayin si Justin. Hindi dapat nabusog si Harrison sa kanyang sarili at pinili ang pamilya ng Blackwood para kay Justin dahil kahit ang mga nakatataas kay Andrew ay hindi makapagliligtas sa kanila. Ang mga nakahihigit kay Andrew ay walang iba kundi ang mga matataas na opisyal ng Divine Dragon Guards. Sa kabila ng kanilang autoridad, isang misyon na imposible para sa kanila na iligtas si Justin dahil sa pagkakakilala ng pamilya Blackwood kay Kingston. Ilang minuto na ang nakalipas simula nung tumawag siya. Hindi na makapaghintay ang mga bisita na malaman ang mga bagay na naghihintay kay Justin na itinuring nilang tanga. Hoy! Ilang minuto na ang nakalipas. Nasaan ang nagmamadaling tumulong sa iyo? Malapit na tayong maubusan ng oras. Nasaan ang nasa kabilang dulo ng tawag? Kung hindi ka magmadali, mapupunta ka sa gitna ng kawalan. Hahaha. Seryoso ba kayo sa kanya all this while? Hindi ba halata na ito ay walang iba kundi isang bluff? Dahil malapit na ang oras, sinimulan nilang ipahiya si Justin sa lahat ng uri ng masasakit na pananalita. Si Anderson ay may parehong ideya tulad ng iba. Kaya naman, ninisyon niya, nasaan ang misteryosong figurang ito na kayang lipulin ang pamilya ko. Hindi naman nagmamadali si Justin. Walang pag-aalinlangan niyang tanong, bakit ka nagmamadali kung may ilang minuto pa? Bibigyan kita ng isa pang 4 na minuto at tingnan kung paano mo laruin ang isang ito. Tumugon si Anderson na may masamang ngiti at naisip na imposible para kay Justin na iikot ang mga talahan na yan sa loob ng ilang minuto. Tawa ka sa 1 minuto na ang layo mula sa itinalagang oras. Hindi na napigilan ni Anderson ang sarili. Pahayag niya, sige, malapit na ang oras. Hindi ko na kailangan magsayang ng oras sa mga katulad mo. Putulin ang kanyang mga paa at ibitin siya sa kung saan sa loob ng ilang araw hanggang sa siya ay mahimatay. Ilang segundo pagkatapos niyang ibigay ang kanyang mga tagubilin, ang mga nakapaligid kay Justin ay lumapit sa kanya, handang pumatay. Samantala, tuwang-tuwa ang mga bisita sa nalalapit na kaganapan dahil inaabangan nila ang kaawa-awang kahihinatnan ng mayabang na binata.
Lumayo ka sa amin at itigil ang pagsubok sa anumang bagay na walang ingat maliban kung mayroon kang hiling na kamatayan. Sigaw ni Harrison at inabot ang baril na dala niya, inilagay ang daliri sa gatilyo. Pinandilatan ni Anderson ang gumaganti at nagtanong, Harrison, may death wish ka ba o ano? Kung ganoon, bibigyan kita ng pabor at ipapadala kita sa impyerno kasama niya. Dahil nahuhumaling sa pag-iisip na patayin si Justin, tumalikod si Anderson at nagbilin sa halip na gawin ang isang pabor kay Harrison, ilabas mo rin si Harrison. Ilang segundo matapos niyang iklero ang sarili, ang mga nakapaligid kay Justin ay tumalon sa kanyang direksyon. Nang magpapaputok na si Harrison, tumayo si Justin mula sa kanyang upuan at sumimangot sa isa pang sulyap sa kanyang relo. Dapat nandito na sila dahil malapit na ang oras. Nang marinig siya ng mga nasa bulwagan, tumawa sila at naisip na si Justin ay isang hanggal na hindi marunong magbasa ng mood kapag oras na para mag-isip siya ng isang bagay upang tumaka sa eksena. Ha! Itigil ang bluffing at isuko ang iyong sarili. Oras na para tanggapin mo ang mga kahihinatnan ng pagpasok ng iyong ilong sa relasyon ng pamilya Blackwood. Nakadikit ang mga mata ni Anderson sa pasukan, ngunit walang bakas ng iba na sumali sa kanila sa bulwagan. Tapos na ang oras. Tumingin si Justin sa pasukan na may nakakamatay na titig nang matapos ang 10 minuto. Noon niya narinig ang pagsara ng sasakyan mula sa malayo. Makalipas ang ilang segundo, isang sports car ang pumasok sa mansion at nagulat ang lahat. Nagdilim ang ekspresyon ni Anderson, ngunit bumaba mula sa kotse ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng pormal na damit nang malapit na siyang mawala. Nagmamadaling pumunta sa bulwagan ang nasa katanghaliang gulang habang sumisigaw, o umalis ka na. Nagmamadali ako. L. Kabanata 30 Alkalde ng Jadeboro. Hindi ba si Randall yun? Hindi na kailangan pang magpakilala ang lalaki dahil pamilyar ang mga bisita sa pinakamakapangyarihang figure na naghahari sa Jadeboro. Kadalasan, hindi man lang nila maiisip na lapitan siya dahil sa kanyang mga impluwensya. Bihira na rin silang makaharap sa kanya ng personal. Kaya, tumahimik sila dahil hindi nila maisip ang dahilan kung bakit napunta sa eksena ang napakalakas na figure. Napabuntong hininga sila habang patuloy ang pagmarcha ng medyo may edad na sa direksyon ng bulwagan. Nataranta ang mga bisita nang maisip nilang pumunta doon ang lalaki dahil sa live-in-in-law. Dahil sa kahangalan ng linkage, inisip ng mga bisita na hindi iyon ang nangyari. Upang maging tumpak, umaasa sila na hindi ito ang kaso. Kahit na nagulat si Anderson, biglang tumibok ang kanyang puso sa presensya ni Randall. Ginoo. Swindle, anong dinadala mo rito ngayon? Umalis sa aking paraan. Itinulak ni Randall ang lalaki sa isang tabi at sumulyap sa kanyang relo habang bumubulong sa sarili, holy moly. Tapos na sa akin. Anong ibig mong sabihin tapos na sayo? Si Anderson ay may masamang pakiramdam tungkol dito pagkatapos makita si Randall na kumilos na parang pusa sa mainit na mga break. Nalate ako ng ilang segundo kapag nakarating na ako dito sa loob ng 10 minuto. Napabuntong hininga si Randall sa kanyang sagot. Ano? Mangyaring sabihin sa akin ito ay isa pang pagkakataon. Lumingon ang mga bisita at tumingin kay Justin na parang hindi makapaniwala. Hindi sila makapaniwala na nagmamadali ang mayor ng Jadeboro dahil sa tawag ng isang live-in na manugang. Paano ito posible? Siguradong nakikita at naririnig ko ang mga bagay. Sino si Mr. De La Cruz? Nagpatuloy si Randall sa paghahanap ng mataas at mababang para sa lalaking may pangalang Justin. Napatingin si Justin sa mayor at nagpakilala, ako nga. Ikaw. Parehong namangha si Randall sa presensya ng lalaking nasa harapan niya. Hindi siya makapaniwala na ang maalamat na figure ay isang binata dahil inaakala niyang ang misteryosong figure ay hindi bababa sa kalahating siglo ang edad. Pinunasan niya ang pawis niya sa noo at nilapitan si Justin na may apologetic look. Ikinalulungkot ko sa pagiging huli, Mr. De La Cruz. Nanlilisik sa mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Justin ay mahinang nagsabi, hindi ko ba nilinaw sa aking sarili na hindi ako mahuhuli? Wala kahit isang segundo. 2. Habang si Randall ay nawala ng mga salita upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ang mga bisita ay patuloy na nakatingin sa dalawa na may mukhang hindi makapaniwala. Wala pang nagtaas ng volume laban sa alkalde. Hindi ba niya alam na kasalukuyang kausap niya ang nakakatakot na mayor ng Jadeboro?
Ang isang tagubilin mula sa kanya ay ang lahat ng kailangan upang baguhin ang buhay ng isang tao para sa mas mahusay o para sa mas masahol pa. Kahit si Anderson, ang namumuno sa pinakakilalang pamilya ng lungsod, ay walang lakas ng loob na itaas ang kanyang volume laban kay Randall. Pahintulutan akong ipahayag ang aking lubos na paghingi ng tawad, Mr. De La Cruz. Nagmamadali ako simula nang matanggap ko ang tawag mo, pero naabutan ako sa traffic. Nang akala ng lahat ay gagawa ng kalokohan si Justin, yumuko si Randall at humingi ng tawad. Seryoso. Anong problema ni Mayor? Hinihiling ba niya sa binata na maawa? Naghahalusinate ba ako? Iyon ba ang isa sa aking inaalala? Gusto kong mawala ka agad sa paningin ko. Tutol si Justin sa ideya ng pag-aaksaya ng kanyang oras kay Randall. Nagulat sa utos ni Justin, nauutol si Randall, ano? Gusto kong lumabas ka at bumalik sa 1 minuto. Kung malate ka ulit, then get the hell out of my sight forever. Sino ba ang nangangailangan ng mayor na hindi man lang nasa oras? Nagdilim ang ekspresyon ni Randall dahil ilang taon na ang nakalipas mula nang may nagtaas ng volume laban sa kanya matapos siyang mahirang bilang alkalde ng Jadeboro. Kahit si Kingston, ang gobernador ng Jasona, ay hindi sumigaw sa kanya sa mukha. Kaya naman, hindi maiwasan ni Randall na magtaka kung ang binata ay talagang isang uri ng big shot na hindi niya kayang masaktan. Kung tutuusin, hindi si Kingston ang nag-utos sa kanya na pumunta sa eksena para lipulin ang pamilya ng Blackwood, si Zachary, ang hari ng digmaan, ang isa. Upang maging tumpak, inutusan siyang makarating sa pinangyarihan sa loob ng 10 minuto upang isagawa ang mga tagubilin ng isang taong may pangalang Justin, na walang katotohanan na maaaring tunog ng mga tagubilin ng lalaki. Pinalaan ni Zachary si Randall na maging maingat sa kanyang saloobin dahil maaaring nakataya ang kanyang karera depende sa kanyang pagganap. Si Zachary, ang hari ng digmaan, ay isa sa mga pinagkakatiwalaang aide ng Ozareth. Pinatay nila ang higit sa 1,000 tao noong mga araw. Sa madaling salita, alam ni Randall na hindi niya kayang saktan si Zachary noong mayor pa lang siya ng Jadeboro. Oo, Mr. De La Cruz. Sa sobrang galit niya, nagmarcha siya sa direksyon ng pasukan habang nakakuyom ang kanyang mga kamao sa halip na gumawa ng kaguluhan. Nakasulat sa buong mukha niya ang galit niya nang tumalikod siya at nakaharap kay Justin. Si Zachary ang tanging dahilan kung bakit pinipigilan niya ang pagnanais na makipag-usap kay Justin. Ang puso ng mga bisita ay lumubog sa ilalim ng kanilang mga tiyan nang makita kung ano ang nangyayari. Hindi nila maisip kung bakit kailangang gawin ng alkalde ang bidding ng isang live-in-in-law lamang. Higit pa rito, hindi man lang nag-abala si Randall na ipagtanggol ang kanyang sarili nang hindi tumigil si Justin na itulak ang kanyang kapalaran at naglabas ng lahat ng uri ng walang katotohanan na mga kahilingan. Nagsimula silang pagpawisan sa takot nang maalala nila ang panahong pinagtatawanan nila ang lalaking itinuring nilang bakla. Ganoon din kay Anderson dahil hindi siya makapaniwala sa lalaking inaakala niyang isang bakla ay may kakayahang utusan ng alkalde na gawin ang kanyang mga bidding. Ang masama pa nito, natakot si Randall na suwayin si Justin na para bang ang huli ay kaanib sa isang uri ng big shot na hindi niya kayang masaktan. Hindi niya maiwasang isipin kung kilala ba ni Justin si Kingston o si Zachary. Nang mawala sa isip ang lahat, bumalik si Randall at binati si Justin, Mr. De La Cruz. Nanatili siyang nakatayo sa harap ni Justin sa halip na magmukmak. Tinilip ni Justin si Randall at nagtanong, ay cider mo itong isang babala. Ngayon, alam mo na ba kung bakit ka nandito ngayon? Hindi ako sigurado, Mr. De La Cruz. Walang kamalay-malay sa mga nangyayari, umiling si Randall. Ipinalam lamang sa kanya na isagawa ang utos ni Justin bilang katawa-tawa. Inihayag ni Justin, isa lang ang gawain mo, pang-alisin ang pamilya Blackwood sa loob ng 10 minuto. Ano? Matapos magalit si Randall, hiniling niyang tiyaking narinig niya ng tama ang mga tagubilin, Mr. De La Cruz, sigurado ka bang hindi mo sinusubukang hilahin ang paa ko? Ano sa tingin mo? Parang pinipilit kong hilahin ang paa mo kapag sinayang mo ang oras ko. Pinandilatan ni Justin ang medyo may edad na lalaki sa mga mata at nagbabala, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na patunayan ang iyong sarili na karapat-dapat. Ayokong makakita ng miyembro ng Blackwood family sa Jadeboro sa loob ng 10 minuto. Kabanata 31 Justin De La Cruz. Nawala ang isip ni Randall nang marinig niya si Justin. Ginoo. De La Cruz, hindi ako sigurado kung dapat kong ibahagi ito sa iyo.
Sa pagtatapos ng araw, ang pamilyang Blackwood ang pinakakilala sa Jadeboro. Kahit na siya ang alkalde, aabutin ng higit sa 10 minuto para mapuksan niya ang mga ito sa pag-iral. Mayroon kang 9 minuto na natitira para tapusin ang trabaho. Napalunok si Randall at bumulong, Mr. De La Cruz, hindi mo ba alam na kilala nila ang gobernador? So, iyan ba ang isa sa aking mga alalahanin? Hindi man lang susubukan ni Kingston na itusok ang kanyang ilong sa relasyon ng Blackwood family kung siya ang nakatayo sa harapan ko. Si Kingston ang iginagalang na gobernador ng Jazona, ngunit isa lamang siyang walang tao sa harap ni Justin dahil si Justin ang tanging dahilan kung bakit hinirang si Kingston bilang gobernador. Katulad nito, hindi gaanong aalisin si Kingston sa kanyang kasalukuyang posisyon kung magbabago ang isip ni Justin. Ginoo De La Cruz, ikaw, noong una, naisip ni Randall na maaari niyang takutin si Justin sa kaakibat ng pamilyang Blackwood at Kingston. Sa kanyang pagtataka, hindi iyon ang kaso. Pakiramdam niya ay bumilis ang tibok ng kanyang puso habang patuloy na pinag-iisipan ang pagkakakilanlan ng misteryosong figure sa kanyang harapan. Walang balak si Justin na sayangin ang sarili niyang oras. He stated in a callous tone, nauubusan ka rin ng oras habang nagsasalita tayo. Kung hindi mo sila maalis sa loob ng 10 minuto, oras na para umalis ka kasama nila. Nawala na ba siya sa isip niya? Sino itong ignorante na brat na sinusubukang utusan ng mayor na gawin ang kanyang mga utos? Hindi mo ba siya narinig? Tinabi niya na kahit ang gobernador ay hindi maaaring pigilan siya. Pinipilit lang niyang magalit ang lahat. Pupuste ako na malapit na siyang mamatay. Isali mo ako. Sigurado akong hindi siya makakalabas ng residency. Shh. Itigil ang paggulo ng mga bagay-bagay. Are you guys trying to get on the mayor's nerves as well when he already infuriated? Akala nila tapos na para kay Justin nang maalala nilang kaya ni Randall ang anuman at lahat bilang alkalde ng lungsod. Natitiyak nilang ilang oras na lang hanggang sa nagpasya si Randall na patayin si Justin matapos masaktan ng higit sa 1 beses. Hindi na kinaya ni Randall. Tanong niya sa mataimtim na tono, Mr. De La Cruz, alam mo ba ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon? Sigurado ka bang hindi ka magsisisi sa mga desisyon mo? Baka isa lang nobody ang binatang ito. Hindi pa ako nakarinig ng ganitong nakakatakot na figure. I'm sure he's merely trying to leverage his acquaintance with Zachary to order me around. Naisip ni Justin na mahirap ipaliwanag ang kanyang sarili. Tumingin siya sa kanyang relo at hinimok, may natitira kang 5 minuto. Kay ikaw. Ang galit na si Randall ay tumalikod at binalaan si Anderson, mayroon kang 5 minuto para maabot ang gobernador. Kung hindi, oras na para mawala ka kasama ng iba mong pamilya. Ginoo. Swindle, sino itong binata dito? Natitiyak ni Anderson na hindi lang si Justin ang live-in-in-law ng pamilya Smith dahil sa pakikipag-ugnayan ng dalawa sa nakalipas na ilang minuto. Walang ordinaryong wimp ang maaaring itulak ang alkalde sa kanyang limitasyon. It's none of your business. Ang kailangan mo lang gawin ay makipag-ugnayan sa gobernador dahil siya lang ang makakapagligtas sa iyo. Walang sino man ang nagtulak sa akin sa aking limitasyon mula nang ako ay hinirang na alkalde. Kunin mo ang phone ko. Mabilis. Natatakot si Anderson na mawala ng kontrol ang mga bagay kung wala siyang magagawa tungkol dito. Noon niya nalaman na maling tao ang nakipagkulitin sa kanya. With that being said, wala pa siyang balak sumuko. Naisip niya na ang suporta ni Justin ay hindi magiging tugma para sa Kingston sa mga tuntunin ng tagumpay. Tanong ng lalaki sa kabilang dulo sa paos na boses nang sinagot niya ang tawag, Hello. Ginoo. Warhol. Ako ito. Ito ay isang tawag lamang, ngunit pinakumbaba ni Anderson ang kanyang sarili sa buong pag-uusap. Pinatunog niya ito na para bang siya ay walang iba kundi ang alipers ng lalaki. Ano ang nagdadala sa iyo sa akin ngayon? Ginoo. Warhol, kailangan kong gawin mo ang aking pamilya ng isang pabor. Si Mr. Swindle ay nakatanggap ng tagubilin mula sa isang tao na lipulin ang pamilya sa loob ng 10 minuto. Tumingin si Anderson kay Randall na nagngangalit ang mga ngipin. Wala na siyang ibang maisip kundi ang panagutin si Randall. Nainis si Randall sa mga sinabi ni Anderson nang marinig niyang sumigaw ang lalaki sa kabilang linya, Ano? Sino itong walang takot na lalaking pinag-uusapan natin? Gusto kong ilagay mo si Randall sa telepono. Oo.
Walang pagdadalawang isip, ibinigay ni Anderson kay Randall ang kanyang telepono gaya ng itinuro ni Kingston. Hello, Mr. Warhol. Ipinagpatuloy ni Randall ang pag-uusap sa isang magalang na paraan sa halip na taasan ang kanyang volume. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino ang walang takot na lalaking nagsisikap na tanggalin ang pamilya ng Blackwood? How does you pick on the members of the Blackwood family? Hindi mo ba alam ang kaugnayan nila sa akin? Tatingin mo ba ako ay isang uri ng madaling target? Ginoo. Warhol, ito ang mga tagubilin ng hari ng digmaan. Napabuntong hininga si Randall nang marinig niya ang mga retorika na tanong ni Kingston. Nalilito sa kung ano ang nangyayari, nagtanong si Kingston bilang ganti, Zachary. Bakit bigla siyang nagbigay ng kakaibang pagtuturo? Hindi ako sigurado sa mga nangyayari, pero inutusan akong tuparin ang bilin ng lalaking may apelyido ng De La Cruz kapag nandito na ako. Tinabi niya sa akin na gawin ang utos ng lalaki bilang katawa-tawa. Nang makarating ako doon, hiniling sa akin ng binata na alisin ang pamilya Blackwood sa loob ng 10 minuto. Ilang minuto sa pag-uusap, pinanagot ni Randall sina Zachary at Justin sa sunod-sunod na insidente na kailangan niyang pagdaanan. Tinaas ni Kingston ang kanyang volume at nagtanong, halika muli. Isang lalaking may apelyido ng De La Cruz. Ano ang kanyang pangalan? Ginoo. Warhol, ano? Ang nalilitong Randall ay nahirapang intindihin ang biglang pagbabago ng ugali ng lalaki sa kabilang dulo. Tagutin mo ako at sabihin sa akin ang kanyang pangalan. Pinigilan ni Kingston si Randall na tapusin ang kanyang tanong at hinimok. Justin De La Cruz. Tumingin si Randall kay Justin sa mga mata na may masamang tingin na para bang sigurado siyang mapapahamak si Justin. Hindi na siya makapaghintay na ilabas ang binata sa tuwing naaalala niya ang uri ng kahihiyan na pinagdaanan niya. Tuldok. Kabanata 32 Sorry. Justin De La Cruz. Hindi na nagawang ituloy ni Kingston ang pag-uusap nang magsimulang kumikibot ang kanyang mga labi laban sa kanyang kalooban. Sa sobrang pagkabalisa, bumulong siya sa sarili, siya nga. Bumalik na siya sa wakas. Ginoo. Warhol, anong pinagsasabi mo? Sino ang lalaking pinag-uusapan natin? Walang pag-asa na natarante si Randall sa tugon ni Kingston. Hindi bagay sa iyo. Bumalik si Kingston sa dati niyang sarili sa loob ng ilang segundo. Dagdag pa niya, Randall, hindi ko nauulitin. Nais kong makinig ka sa kanya at tuparin ang kanyang mga tagubilin kahit na walang katotohanan. If you dare defy him, ikaw ang susunod kong ilalabas. Nilinaw ni Kingston ang kanyang sarili na hindi siya papayag na hamanin ng iba ang kanyang autoridad bilang gobernador ng Jazona. Oo, Mr. Warhol. Hindi na napigilan ni Randall ang pagtibok ng kanyang puso nang lumingon siya at nalaman na ang binata ay isang taong may kakayahang baliktarin ang kanyang buhay. Dahil sa kanyang mayabang na pananalita ilang minuto na ang nakalipas, nahirapan siyang pigilan ang sarili na manginig. Ano bang nagawa ko? Lumalabas na ang binata na ito ay hindi lamang isang nobody mula sa Jadeboro, sinusubukang makuha ang kanyang paraan sa pamamagitan ng kanyang kakilala sa hari ng digmaan. Walang paraan na maaaring takutin ng isang tao mula sa mga lansangan ang nakakatakot na gobernador. Iabot kay Mr. De La Cruz ang telepono. Nauutol na sabi ni Kingston nang sabihin niya ang isa pang tagubilin. Halatang nagulat siya sa pag-iisip na makipag-usap kay Justin. Oo. Natatakot si Randall na masayang ang oras ng binata. Bumalik siya kay Justin at binanggit sa mahinang boses, Mr. De La Cruz, gustong makausap ka ni Mr. Warhol. Hindi siya marinig ng iba dahil halos hindi marinig ang volume niya. Sa kabilang banda, sinabi ni Justin, wala akong oras para sa kanya. Ginoo. De La Cruz. Nang may sasabihin pa sana si Randall, nakakunot ang noo ni Justin, Nipatikip agad ng bibig ang una. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay sa takot na masaktan ang gobernador sa kabilang dulo ng tawag. Walang sino man sa Jazona ang may lakas ng loob na sagutin si Kingston sa katulad na paraan. Mr. Warhol, si Mr. De La Cruz ay abala sa ibang bagay sa ngayon. Sa halip na mawalan ng gana, sumagot si Kingston, magiliw na ipahayag ang aking lubos na paghingi ng paumanhin sa paglabas ng hindi makatwirang kahilingan. Siguraduhin mo sa kanya na dadating ako sa loob ng 1 oras para makilala siya ng personal. Naramdaman ni Randall na naging halaya ang kanyang mga binti dahil si Justin ay isang magaling na figure na hindi niya kayang unawain. What the hell?
Seryoso ba siyang pumunta dito para lang makilala ng personal ang binata? Bakit ba siya nagmamadali gayong hindi man lang sinagot ng binata ang kanyang tawag? Sabihin mo sa kanya na hindi na iyon kailangan dahil wala akong oras para sa kanya. Nauna si Justin kay Randall at binasag ang katahimikan bago maihatid ni Randall ang mensahe sa ngalan ni Kingstone. Hindi man lang kinailangan ni Randall na ihatid ang mensahe ni Kingstone dahil sa kakaibang pandaman ni Justin. Oo, Mr. De La Cruz. Tigil na hininga ang sagot ni Randall habang natahimik si Kingstone nang marinig niya ang mga salita ni Justin. Pagkalipas ng ilang segundo, sumagot si Kingstone sa isang pauuna na tono, sige. Ilang sandali matapos tapusin ni Kingstone ang tawag at ibinaba ang telepono, palihim na napalunok si Randall habang nakatalikod. May natitira kang 3 minuto, anunsyo ni Justin nang may sasabihin sana si Randall. Oo, Mr. De La Cruz. Aalis na ako agad. Dahil sa takot na masaktan ang binata, itinaas ni Randall ang sarili at tumingin kay Anderson. Tayang ang oras na maging magalang sa pamilya ng Blackwood dahil sumuko na rin si Kingstone sa kanila. Dahil dito, sumigaw siya, bibigyan kita ng 3 minuto para lumikas kasama ng iba mong pamilya. Ayoko nang tumuntong sa Jadeboro. Makalipas ang 3 minuto, bibigyan kita ng pabor at PayPal abasement kayong lahat na may dalang mga stretcher hanggat kailangan ko. Nalaman ni Anderson na may sinabi si Kingstone kay Randall. Sa pagtatangkang alamin ang nilalaman ng kanilang pag-uusap, tinanong niya, Mr. Swindle, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang sinabi sa iyo ni Mr. Warhol? Sa palagay mo hindi mo madadala ang iyong ilong sa negosyo ni Mr. Warhol, hindi ba? Ang alam mo lang ay sumuko na siya sa iyo at sa pamilya mo. Imposible. Hinding-hindi niya tayo isusuko. Nagsimulang manginig si Anderson. Tinubukan niyang pigilan ang sarili sa pagbagsak sa tulong ng kanyang tungkod. Kasunod nito, nag-slur siya, nagambag kami ng higit sa 1 bilyon sa isang taon. Kailangan mong isipin ang iyong mga salita. Kung hindi, natatakot ako na oras na para umalis ka sa Jazz o na imbes na sa Jadeboro. Natapos si Randall na may masamang tingin. Hindi. Sigurado akong may hindi pagkakaunawaan. Hayaan mo akong tawagan siya ulit. Nawala ng gana si Anderson at inabot muli ang kanyang telepono. Sad to say, ibinaba ng nasa kabilang dulo ang tawag sa oras na matapos ang tawag. Sa huli, kinaranggan ng nasa kabilang dulo ang contact number ni Anderson para pigilan itong makipag-ugnayan sa kanya. Ibinaba ni Anderson ang kanyang telepono at nawala ang sarili sa isang tren ng pag-iisip upang iugnay ang mga nawawalang piraso ng puzzle. May natitira kang 2 minuto. Napakunot noo si Randall kay Anderson. Hindi siya nakikiramay sa pamilya. Oras na para tiisin ni Anderson ang mga kahihinatnan ng pakikialam sa maling tao. Hindi maintindihan ang mga bagay na nangyayari, nagtanong si Anderson sa isang huling pagtatangka upang ayusin ang kanyang pagkalito, Mr. Swindle, maaari mo bang sabihin sa akin ang pagkakakilanlan ni Mr. De La Cruz? Sino si Justin? Paano niya nagawang takutin si Kingstone at isuko ang makapangyarihang gobernador sa atin? Matututo ka bang magbasa ng mood at huminto sa pagtatanong? Hindi alam ang aktwal na pagkakakilanlan ni Justin, gumawa si Randall ng isang bagay upang ilihis ang atensyon ni Anderson. Sige. Huminto sa pagganti si Anderson at nagmarcha sa direksyon ni Justin matapos huminga ng malalim para ihanda ang sarili sa darating na session. Nang akala ng lahat ay sisimulan ni Anderson na bugbugin si Justin gamit ang kanyang tungkod, nakita nila si Anderson na itinabi ang lahat na nagpatira pa sa harap ni Justin. I'm so sorry, Mr. De La Cruz. Maaari mo bang patawarin ang hanggal na ito sa pagkakasala sa iyo? Hindi ko alam ang iyong pagkakakilanlan. Hindi ko intensyon na kunin ka. Mangyaring maging maawain at iligtas ang natitirang bahagi ng aking pamilya. Kabanata 33 Out of Jadeboro. Hindi makapaniwalang napabuntong hininga ang karamihan ng magsimulang humingi ng awa ang pinuno ng pinakakilalang pamilya sa isang maliit na miyembro ng pamilya Smith. Hindi na natahimik ang mga bisita nang malaman nilang sumuko si Anderson sa banta ng binata na itinuring nilang bakla. Ano ba naman? Lumuhad ba talaga si Mr. Blackwood sa harap ng wing? Maaari bang may sumampal sa akin at sabihin sa akin na hindi ako nananaginip? Nang tumahimik ang lahat, may nagtanong dahil hindi na niya maitago sa sarili ang kanyang curiosity, nakikita ko ba ang nakikita ko? Bakit lumuhad si Mr. Blackwood sa harap ng wing?
Si Margaret ay may parehong ideya. Tinurot niya si Connor at tinanong, nakikita mo ba ang nakikita ko? Lumuhad ba si Mr. Blackwood sa harap ng walang kabuluhan? Banal na Molly. Si Mr. Blackwood ang namumuno sa pinakakilalang pamilya sa Jadeboro. Bakit siya lumuhad sa harap ni Justin? Yung live-in-in-law namin ay walang kwenta. Paano niya nakuha ang maimpluwensyang figure upang sumuko sa kanyang banta? Napalunok si Connor para kalmayan ang sarili. Wala kang nakikitang mga bagay. Lumuhad lang siya sa harap ni Justin. Ano ang nangyayari? May makakapagsabi ba sa akin na hindi ito totoo? Nagsimulang sumigaw si Margaret. Sa kabilang banda, naguguluhan din si Diana. Hindi siya makapaniwala na nagawang pilitin ng lalaki na nasa bingit na ng kamatayan 4 na taon na ang nakalilipas, na magpasakop si Anderson nang hindi man lang niya ipinagtanggol ang sarili sa mga taon na pinahiya siya ng kanyang mga magulang. Pagbalik sa bulwagan, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam sa mga nangyayari dahil sa layo. Hindi man lang nila makita ng malapitan ang mga nangyayari, lalo pat marinig ang nilalaman ng usapan na naganap sa mga lalaki. Gayunpaman, alam nilang nagbago ang mga pangyayari sa ilang sandali matapos ibaba ni Randall ang tawag sa ibang tao. Sa isa pang sulyap kay Anderson, sinabi ni Justin, huli na ang lahat. Dapat nakapagdesisyon ka na noong nabigyan ka ng pagkakataon. Kabilang sa mga opsyon na magagamit, pinili mong matutunan ang iyong mga aralin sa mahirap na paraan. I'm so sorry, Mr. De La Cruz. Patawarin mo sana ako sa pagiging tanga. Natakot si Anderson na masaktan si Justin ng higit pa kaysa sa kanya. Hindi ko na siya dapat tinignan ng masama. Napaka-ignorante ko na kunin siya dahil lang sa parang wala siyang accomplish. Hindi mo ba naisip na huli na ang lahat? Nanunuya si Harrison sa nakaluhod na si Anderson nang maalala niya ang huli na napuno ng sarili, kumilos ng mataas at makapangyarihan sa harap nila kanina. Ginoo De La Cruz, handa akong magbayad ng kabuoang 1 bilyon para sa pagkawala ng pamilya Smith. Higit pa rito, itatalaga ko sila bilang mga namamahala sa pag-unlad ng ecological park. Kung hindi sapat ang mga ito, handa akong ibigay ang pagmamay-ari ng mahigit kalahati ng mga ari-arian ng aking pamilya sa pamilya Smith basta't maawa ka sa amin. Ang potensyal na pakinabang na higit sa 10 bilyon ay walang halaga kumpara sa kinabukasan ng pamilya. Wala akong kailangan maliban sa awa niya. Isa sa alang-alang ko ang pagbibigay sa iyo ng isa pang alternatibo, umalis ka sa aking paningin kasama ang iba pang miyembro ng pamilya, at ititigil ko na ang pagtulak sa iyo sa limitasyon. Hindi na si Anderson ang mayabang na lalaki na namumuno sa pinakakilalang pamilya niya ilang minuto ang nakalipas. Umirap siya, Mr. De La Cruz, tapos na ang pamilya ko sa sandaling umalis tayo sa Jadeboro. Iyan ba ang isa sa aking mga alalahanin? Hindi ba ako nagbabala sa iyo na ikaw ang may pananagutan sa kinabukasan ng iyong pamilya ilang minuto na ang nakalipas? 2. Ang pinuno ng pinaka-prominenteng pamilya ay gumawa ng mabigat na desisyon na panatilihing ligtas ang natitirang bahagi ng pamilya ng walang pag-iisip. Tinimulan niyang sampelan ang sarili hanggang sa mamaga ang kanyang mukha sa huling pagtatangka na iligtas ang anumang natitira. Nang matapos na siya, humiling siya, I'm so sorry for offending you, Mr. De La Cruz. Kukunin ko ang natitirang bahagi ng pamilya at aalis sa Jadeboro sa isa. Tuparin mo ang iyong pangako at itigil ang paghabol sa amin kapag umalis na kami. Ikaw at ang mga katulad mo ay hindi karapat-dapat sa aking oras. Isa pa, si Diana, asawa ko, ang nasaktan mo. Kailangan mong yumuko sa harap niya at humingi ng kapatawaran sa kanya sa halip na sa akin. Iyon ang mga bagay na nasa isip niya nang magpakita siya sa Blackwood residence. Sige, Mr. De La Cruz. Aalis na ako agad. Itinaas ni Anderson ang kanyang sarili sa tulong ng kanyang tungkod at nagsimulang magmarcha sa ibang direksyon. Ginoo Blackwood, nag-aalala si Diana nang papunta si Anderson sa kanya. Akala niya ay aagawin na siya ng lalaki nang masaktan siya ng asawa. Tagulat niya, lumuhad ito sa harap niya at nagsalita, Ms. Smith, patawarin mo ako sa pagkakasala sa iyo ni Mr. De La Cruz. Napakatanga ko na kunin sa inyong dalawa. Hayaan akong magpahayag ng aking lubos na paghingi ng tawad sa aking mga pagkakamali. Wala siyang pakialam sa mga bagay na nasa isip ng iba at nagpatuloy siya sa pagyuko para lamang mapanatili ang kaligtasan ng iba pa niyang pamilya.
Nagulat ang mga bisita sa kanyang aksyon, natulala sila dahil ilang minuto lang ang kailangan para mapaluhod ang mayabang na si Anderson sa harap nina Justin at Diana. Mr. Itim na Kahoy. Hindi na natapos ni Diana ang kanyang pangungusap nang bumalik si Anderson kay Justin ilang sandali matapos niyang ayusin ang mga bagay-bagay kay Diana. Tanong niya, yun lang ba, Mr. De La Cruz? May iba pa ba akong dapat gawin para masiguradong tapos na ang lahat? Ang tanging layunin niya ay umalis sa Jadeboro kasama ang iba pang pamilya ng Blackwood. Kinailangan niyang ihinto ang pagsusumikap sa kanyang kapalaran upang maiwasan ang pinakamasamang posibleng kahihinatnan na naghihintay sa pamilya. Gusto kong italaga mo si Harrison bilang taong namamahala sa negosyo ng pamilya Blackwood at ibigay sa kanya ang lahat tungkol sa pagpapaunlad ng ecological park. Gayun din, bayaran ang pamilya Smith para sa pagkawala nila dahil sa iyo. Kapag tapos ka na, huwag mag-atubiling umalis kasama ang iba mong pamilya. Oo, Mr. De La Cruz. Hindi man lang nag-abala si Anderson na suwiin ang utos ni Justin na ibigay sa iba ang lahat ng mayroon siya. May bahid ng hinanakit, pinandilatan niya si Harrison sa mga mata at nagtanong, alam mo ba ang pagkakakilanlan ni Mr. De La Cruz noon pa man? Pinalik ni Harrison ang pabor at nakakunot noon na nagtanong, paano kung ako nga? Itigil ang pagpapanagot sa iba kapag hindi ka tumigil sa pagtutulak ng iyong swerte. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nilapitan ni Anderson si Harrison at bumulong, dahil nakuha mo ang pagmamay-ari sa lahat ng aking pamilya, maaari mo bang sabihin sa akin ang pagkakakilanlan ng misteryosong figurang ito dito? Kabanata 34 na Son-in-Law. Nagulat si Anderson dahil hindi man lang niya alam ang pagkakakilanlan ng humahabol sa kanila palabas ng lungsod. Ang umalis ngayon ay tila napakaduwag sa kanya bilang isa na namumuno sa pinakakilalang pamilya sa Jadeboro. Hindi mo karapat-dapat na malaman ang tunay niyang pagkatao. Narito ang isang payo para sa iyo, lumabas sa Jadeboro sa lalong madaling panahon maliban kung gusto mong mabalisa siya ng higit pa kaysa sa mayroon ka. Kung hindi, kahit si Kingston ay hindi kayang panatilihing ligtas ang iyong pamilya. Iyo, kahit nagalit si Anderson, alam niyang hindi magandang magsimula ng isa pang laban. Lumingon siya at sinabing, tapos na ang piging. Mangyaring lumikas kaagad sa bulwagan. Salamat sa pagpapakita. Bakit niya kinansela ang piging? Kahit nalilito ang mga bisita, alam nilang seryoso si Anderson dahil sa masungit nitong mukha. Ano ang nangyayari? Hindi ba't nagtipon tayo ngayon dito para ipagdiwang ang kanyang ikapitong kaarawan? Bakit biglang nagbago ang isip niya? Higit pa rito, ang pamilya Blackwood ay aalis na sa Jadeboro sa loob ng ilang oras. Mangyaring itigil ang pagpunta sa mansyon sa hinaharap. Kung may kailangan ka, mangyaring makipag-ugnayan kay Harrison, ang taong namamahala sa kumpanya mula ngayon. Nagmarcha si Anderson palayong ilang segundo pagkatapos niyang matapos ang kanyang anunsyo, na iwan ang nalilitong mga bisita sa bulwagan. Ano? Bakit umaalis sa Jadeboro ang mga miyembro ng pamilyang Blackwood? Nawala ba sila sa isip o ano? Bakit nila ibinigay ang lahat kay Harrison? Paano nauugnay si Harrison sa pamilya ng Blackwood? Ang isang serye ng mga hindi pa naganap na mga kaganapan ay itinapon sa karamihan ng mga bisita. Habang ang lahat ay nakatutok kay Harrison, lumuhad si Harrison sa harap ni Justin. Maraming salamat, Mr. De La Cruz. Sa kabila ng mga tanong na nasa isip niya, natatakot siyang ipasok ang kanyang ilong sa negosyo ng lalaking nasa harapan niya. Halos imposible para sa kanya na malaman ang mga bagay na tumatakbo sa isip ni Ozure. Napatingin si Justin kay Harrison at nagtanong, alam mo ba ang dahilan kung bakit kita itinalaga bilang taong namamahala sa negosyo ng pamilya Blackwood sa halip na sa pamilyang Smith? Hindi. Umiling si Harrison nang ilabas ni Justin ang pinakakilalang tanong sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat, si Justin ay manugang ng pamilya Smith. Walang saysay para sa kanya na magtalaga ng ibang tao nang itaboy niya ang mga miyembro ng pamilyang Blackwood sa Jadeboro dahil sa pamilyang Smith. Wala akong intensyon na paboran ang pamilya Smith. Ang asawa ko ang tanging dahilan kung bakit nireresolbo ko ang hidwaan ng dalawang pamilya. Ang negosyo ng pamilyang Blackwood ay isang bagay lamang na nasira ng hangin. Hindi niya kailanman intensyon na itaboy ang pamilya Blackwood sa Jadeboro. Sa kasamaang palad, tumanggi si Anderson na aminin ang kanyang kasalanan nang magkaroon siya ng pagkakataon. Sa makatuwid, naisip ni Justin na turuan si Anderson ng isang aralin sa mahirap na paraan.
Patuloy na lumuhad si Harrison at sumagot, "Oo, Mr. De La Cruz. Tandaan na hindi ito nakalaan para maging iyong personal na alaala. Ito ay isang bagay na nakuha ko sa ngalan ng aking asawa." Sa madaling salita, si Diana na ang namamahala sa negosyo ng pamilya Blackwood mula ngayon. Oo, talagang isa sa isip ko iyon. Ilang segundo pagkatapos niyang tiyakin kay Justin, nauutil niyang tanong, "Kay kung ganoon nga, bakit hindi mo siya italaga bilang taong namamahala sa halip? Hindi siya katapat ng mga masasamang miyembro ng pamilya Smith. Susubukan nila ang lahat at kahit ano para lang makuha nila ito. Ipagpalagay nila na ako ang nagpapasa ng negosyo sa kanila at hindi si Diana mismo." Napangisi si Justin nang maalala niya ang likas na katangian ng pamilya Smith. Hindi man lang itago ng sakam na grupo ang kanilang intensyon na makuha ang kanilang mga kamay sa negosyo ng pamilya Blackwood kung itatalaga niya si Diana bilang taong namamahala. Gusto kong italaga mo siya bilang taong namamahala sa proyekto ng pagpapaunlad ng Ecological Park. Matapos tapusin ang pag-uusap nila ni Harrison, nagmarcha si Justin sa direksyon ni Diana. Sa kabilang banda, natatakot si Diana na tingnan si Justin sa mga mata. Napahawang ang labi niya habang iniisip kung paanong iba ang itsura ng lalaki. Bagamat tumagal lamang ito ng ilang segundo, naisip niya na ang lalaki ay walang iba kundi ang makapangyarihang si Ozure. Paano ito posible? Kung may kakayahan man siya, umaasa lang siya sa impluwensya ng malakas na suportang kaanib niya. Walang paraan na siya si Ozure. Nang maalala niya ang likod ng makapangyarihang figure na minsan niyang nakita sa telebisyon 2 taon na ang nakalilipas, nawala siya sa kanyang pag-iisip. Bumalik si Justin sa tabi ni Diana at sinabi sa malumanay na boses, "Kita mo. Tinabi ko sa iyo na pagsisisihan ko ang kanilang mga desisyon." Bagamat hindi na ang lalaki ang nakakatakot na figure niya ilang minuto ang nakalipas, hindi nasanay si Diana. Nakahawang ang labi niyang tanong, "Ang galing. Paano mo nagawa iyon?" Sa kabila ng pag-ikot ng kanyang utak para magkaroon ng kahulugan ang lahat, ang kanyang pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Malapit sa imposibleng magalit si Anderson sa awa ng iba, iwanan pa ang Jadeboro kasama ang iba pa niyang pamilya. "Hindi pa ba ako nangako na makukuha mo lahat ng gusto mo kahit na mundo ang pinag-uusapan natin? Bakit ka nagtataka kung tungkol sa pamilya ng Blackwood ang pinag-uusapan natin?" Dahil hindi na siya makapag-isip ng anumang bagay para bigyang katwiran ang serye ng mga walang katotohanang insidente, nagtanong siya, "Nakabalik ba ang sumusuporta sa iyo? Kung isang tawag lang sa telepono ang kailangan para maalis si Mr. Blackwood at ang iba pa niyang pamilya, tiyak na ito na naman ang nagtatago sa likod ng mga eksena. Kung hindi, walang paraan na lumuhad si Mr. Blackwood sa harap ni Justin." Well, hindi ka lubos na nagkakamali. Nakipaglaro si Justin dahil napakahirap ipaliwanag ang kanyang sarili. Isa pa, hindi maniniwala si Diana sa kanya kahit sabihin pa nito ang totoo. "Sabi ko na nga ba? Iyon lang ang posibleng dahilan sa likod ng lahat. Walang sino man maliban sa misteryosong figurang iyon ang may kakayahang gumawa ng isang imposibleng gawa. Sino ba talaga ang misteryosong figurang ito? Maaaring si Kingston o ang hari ng digmaan, si Zachary. Baka si Zachary yon." Hinding-hindi seseryosohin ni na Andrew at Randall si Justin kung hindi dahil sa utos ni Zachary. "Just in another attempt to get to the bottom of everything, si Zachary ba? Wala akong ibang maisip bukod sa kanya. Paano mo siya nakilala? Ito ay walang iba kundi isang pagkakataon lamang." May ginawa si Justin para linlanggan ang kanyang asawa. Natawa siya sa huli dahil hindi niya maisip ang magiging tugon ni Diana kung magpapakita si Zachary at yuyuko sa kanya isang araw sa hinaharap. "Hanggat nandyan siya, wala nang mangungulit sa iyo maliban kung aalis ka sa Jadeboro o ako." Nang may sasabihin sana si Diana, lumapit si Margaret sa kanila at binati si Justin, "Oh Justin, ang galing mong manugang. Napakatagal na. Saan ka napunta sa buong taon? Paano ka biglang naging napakaganda?" Hindi na siya ang malupit na biyenan ni Justin. Sa halip, dinala niya ang sarili na para bang itinuturing niya itong miyembro ng pamilya. "Wala akong pakialam kung kaanib siya sa isang maimpluwensyang figure o hindi. Ang mahalaga lang ay ang katotohanan siya ay sapat na makapangyarihan upang pilitin si Anderson na magpasakop sa sandaling siya ay magpakita. Kailangan kong ayusin ang mga bagay-bagay sa kanya sa lalong madaling panahon."
Nakatitig sa mapagpanggap na babae, sumagot si Justin na may biglang pagbuga ng vitriol, hindi mo ba nilinaw kanina na hindi tayo magkakilala? Kabanata 35 paggamit sa kanya. Anong pinagsasabi mo? May nabanggit ba akong ganyan? Bakit hindi ko matindaan na sinabi ko iyon? Nagsimulang tumahimik si Margaret habang sinasabi niya ang mga salitang iyon sa takot na si Justin ay hilahin ang pamilya pababa. Dahil hindi na siya ang walang kwentang manugang ng pamilya Smith, walang paraan na papayagan niya itong putulin ang relasyon sa kanila. Nanay. Nang may sasabihin na sana si Diana dahil hindi na niya kinaya, sinigawan siya ni Margaret, "Shut up." Makalipas ang ilang segundo, nagpatuloy siya sa pag-uusap at idinagdag, "Justin, hindi mo ba naisip na magpakasal muli kay Diana? Isipin mo na lang tapos na. Ikaw na naman ang manugang ng pamilya Smith simula ngayon." Si Justin naman ang pigilan si Margaret. Tinaway niya, "Anong kalokohan ang pinagsasabi mo noong hindi pa kami nagsampa ng divorce ni Diana?" Hindi na makapaghintay si Margaret na iuwi si Justin sa kanila. Kaya, naglaro siya at sinabing, "Tama ka. Siguradong ginugulo na naman ako ng alaala ko. Anyway, dahil miyembro ka rin ng pamilya Smith, hindi mo ba naisip na mas mabuting magtalaga ng isang tao mula sa pamilya bilang taong namamahala sa negosyo ng pamilyang Blackwood? Tingnan mo. Wala na naman pala siyang gana. Hindi man lang niya maitago ang kanyang intensyon kapag ilang minuto na lang kaming nag-uusap." Sa halip na mangako kay Margaret, iminungkahi ni Justin, "Bakit hindi mo lapitan si Harrison at tingnan kung handa siyang ibigay ito sa iyo dahil siya ang kasalukuyang namamahala sa lahat?" Hindi titigil si Margaret sa pagmumura sa kanyang manugang sa kanyang isipan, ngunit ginawa niya ang mahusay na trabaho na itinatago ang kanyang emosyon sa kanyang sarili. "Justin, huwag ka nang magbiro. Parang hindi niya malalaman kung sino ako. Bakit hindi mo siya lapitan sa ngalan namin dahil subordinate mo siya? Nakaluhod siya sa harap mo kanina, di ba?" Dahil pilit na naniniwala si Diana na mayroon siyang isang makapangyarihan at misteryosong tagapagtaguyod, nagpa siyang dagdagan ang maling akala na iyon. Nakaisip siya ng isang bagay na masaya at nag-anunsyo, "Actually, hindi ganoon. Lumuhad sila para magpakita ng respeto sa kaanib ko, hindi ako." Ito rin ang kanyang mga tagubilin na italaga si Harrison bilang taong namamahala. "Ang ginawa ko lang ay ihatid ang mensahe sa ngalan niya." Nakakunot noong komento ni Margaret, "Ha? Tinasabi mo ba sa akin na isa kang aso para sa iba? Nanay, maaari mo bang maging maingat sa iyong pagpili ng mga salita?" Hinawakan ni Diana ang laylayan ng kamisete ng kanyang ina upang pigilan siya sa pagkasira ng mga bagay. Napabuntong hininga si Margaret at nanunuya, "Huwag kang hamarang sa akin. Akala ko nakarating na siya sa buhay, pero hindi pala." Gumagawa pa rin siya ng bidding ng iba nang hindi nababayaran sa kanyang mga serbisyo. Hindi na nakatiis si Diana. Tinubukan niyang ipagtanggol si Justin. "Nay, pwede bang tigilan mo na ang pagtatanong ng imposible? Hindi ba niya naresolba ang hidwaan ng dalawang pamilya para sa atin? So, sa palagay mo ay hindi iyon isang uri ng merito na karapat-dapat na banggitin, hindi ba?" Ipinasa niya ang lahat sa isang tagalabas sa halip na unahin ang pamilya. Nagalit si Margaret sa pag-iisip na wala siyang makukuha kapag ang misteryosong figure ay gumawa sa kanila ng napakalaking pabor. Si Connor ay may parehong ideya sa kanilang anak na babae. Siya ay sumigaw upang ipagtanggol ang kanyang manugang, "Ayos lang basta't nalutas ang issue. Kailangan mo ring tikom ang iyong bibig." Isang titig mula kay Margaret ang kailangan para hindi makapagsalita si Connor. Samantala, tumawa si Justin dahil matagal na niyang inaakala na magiging ganito kaagad pagkatapos niyang lutisin ang isyo sa ngalan ng pamilya Smith. Natutuwa siyang nagkaroon siya ng countermeasure para pigilan ang sakam na grupo na subukan ang kahit ano. "Justin, sinong umaatres sa'yo? Pwede mo ba siyang ipakilala sa amin?" Tanong ni Margaret na nakataas ang ulo. "Cherry Lynn." Nagtaas ng kilay si Margaret sa pagkalito habang nanlalaki ang mga mata ng asawa sa hindi makapaniwala sa anunsyo ni Justin. Nagtaka si Connor, "Seryoso ka ba?" Ang kanyang manugang na lalaki ay nagtanong ng retorika, "Magsisinungaling ba ako sa iyo?" Tanong ng nalilitong Margaret, "Ha? Sino itong Zachary na pinag-uusapan natin? Big deal ba siya o ano? Siya ang hari ng digmaan." Si Kingstone, ang gobernador ng Jasona, ay kailangang magpakita rin ng paggalang sa kanya.
Kung talagang in good terms sa kanya si Justin, walang mangungulit sa atin basta nasa jazz tayo. Tagot ni Connor sa nanginginig na boses. Kung ganoon ang kaso, kukunin natin si Justin na ipakilala siya sa atin. May ibang naisip si Margaret pagkatapos ng ilang segundo. Si Justin ay isang walang kwenta. Sigurado akong maswerte lang siya na nakilala niya ang maimpluwensyang figurang iyon. As long as I get him to introduce this Zachary to us, I can then break ties with him. Justin, narinig mo ba ako o hindi? Kahit anong mangyari, kailangan mo siyang ipakilala sa amin. Kung hindi, hindi ako papayag na ikasal ka kay Diana. Nanay. Hindi na kayanan ni Diana ang pag-iisip na gagamitin muli ng kanyang ina si Justin. Tumahimik ka. Bumantong hininga si Margaret sa kanyang anak. Bumaling kay Justin, nagpatuloy siya, Justin, narinig mo ba ako o hindi? Walang pakialam na sumagot si Justin, susubukan ko. Ang totoo, ang isang tawag mula sa kanya ay magpapadala sa lalaki sa kabilang dulo patungo sa Jadeboro. Gayunpaman, naiinis siya sa pag-iisip na ginagamit siya ng kanyang biyenan ng ganoon. Hindi. Ito ay isang dapat. Papayagan kitang umuwi sa amin sa gabi. Since I need to leverage his relationship with Zachary, I need to please him for the time being. Ang kailangan lang ay payagan siyang makauwi sa amin, di ba? I'll allow that for the convenience of keeping AI on him. Tinasabi mo ba sa akin na pinahihintulutan mo akong umuwi kasama si Diana? Hindi makapaniwala si Justin mula nang siya ay pinalaya sa pamilya kagabi lang. Ano? Tutol ka ba sa ideya o ano? Kung ganon, kalimutan mo na lang. Nagsimulang maglaro ng husto si Margaret. Hindi. Ibig kong sabihin, gusto ko. Tinilip ni Justin si Diana at nalaman niyang hindi niya kayang iwan ang babaeng pinakamamahal niya sa isipan matapos siyang magkaroon ng utang na loob sa kanya para sa mga bagay na ginawa niya sa buong taon. With being said, bawal kang sumama kay Diana sa kwarto niya. Nagpalipis ka ng gabi sa sopa. Kabanata 36 na umalis na. Ang mga miyembro ng pamilyang Blackwood ay wala kahit saan sa Jadeboro ilang oras matapos ang pagkansela ng piging ng kaarawan. Karamihan sa mga mamamayan ay hindi mapakali sa pagkawala ng pamilya Blackwood. Gayunpaman, paminsan-minsan ay pinag-uusapan nila ito. Samantala, ang mga bisita ng handaan ay nababatid na hindi nila kayang guluhin si Justin. Pagkatapos ng lahat, siya ay sapat na makapangyarihan upang pilitin si Anderson na magpasakop. Dad, ano pong nangyayari? Tanong ni Alvin nang pauwi na siya kasama ang kanyang ama. Namangha siya sa marahas na pangyayari habang inaakala niyang papatayin si Justin. Hindi lamang iyon nangyari, ngunit ang pamilya ng Blackwood ay pinalayas din sa Jadeboro. Paano ito posible? Kaway ni Sebastian, you need to stop being such a busybody. Huwag na huwag nang ulitin ang pamilya Smith at si Justin de la Cruz. Ang galing mo kasing wala kung mabalisa ka sa nasa likod ni Justin. Sigurado akong kilala ni Justin ang pinakamaimpluwensyang figure sa Jazz Ona dahil walang sino man maliban kay Zachary ang may kakayahang pigilan ng Kingstone na protektahan ang pamilya Blackwood. Dad, sinasabi mo bang itigil ko na ang paghabol kay Justin? Tigaw ni Alvin sa frustration. Kung hindi mo ititigil itong kalokohan mo, puputulan na kita. Hindi ko kakayanin na hilahin ka pababa sa pamilya Langford. Sa loob ng isang gabi, kumalat ang pangalan ni Justin sa mga pamilya sa Jadeboro. Sa kabilang banda, papunta si Justin sa tirahan ng pamilya sa labas ng lungsod kasama ang natitirang pamilya Smith. Si Connor ay hindi kailanman itinuturing na mahalagang miyembro ng pamilya Smith. Hindi man lang nag-abalang bigyan siya ng mansyon ng mga kinauukulan nang umalis siya. Isang unit sa isang second-rate na residential area ang tanging bagay na inaalok nila sa kanya kapag ang pinakamababang miyembro ay bibigyan ng mansyon kasama ng isang Audi kapag sila ay malapit ng magsimula ng isang pamilya. Sa kabaligtaran, hindi man lang nabigyan ng kotse si Connor nang magpasya siyang bumuo ng pamilya kasama si Margaret. Pasok kayo sa loob. Lumingon si Margaret at hinimok sabay unlock ng pinto. Hindi niya kailanman papayagan si Justin na umuwi kasama nila kung hindi dahil sa koneksyon nito. Ang mga bagay ay pareho pa rin ng 3 taon na ang nakakaraan. Kabalintunaan, ang pinagkaiba lang ay ang mga gamit ni Justin ay wala nang makita. Para bang hindi pa siya naging bahagi ng pamilya. Dito ka magpapalipas ng gabi. Tinuro ni Margaret ang katabi niyang upuan pagkatapos niyang umupo.
Tumingin siya kay Justin sa mga mata at nagutos, ngayon, ikuha mo ako ng isang palanggana ng tubig upang hugasan ang aking mga paa. Katulad ng ginawa niya ilang taon na ang nakararaan sa tuwing siya ay pagod na pagod, inutusan niya si Justin na parang siya ang kasambahay ng pamilya. Ano? Hindi lang ikaw ang pagod. Umupo si Justin sa sopa sa halip na kunin sa kanya ang palanggana ng tubig na gusto niya. Talaga bang iniisip niya na seseryosohin ko ang mga utos niya? Hindi pwede. Nanlilisik sa mga mata ng kanyang manugang, inulit niya ang kanyang sarili, Justin, hindi ko ba nilinaw ang aking sarili? Kunin mo ako ng nakakatakot na palanggana ng tubig para hugasan agad ang aking mga paa. Alam mo ba? Ang tanging oras kung saan makikita mo akong kukuha ka ng isang palanggana ng tubig upang hugasan ang iyong mga paa ay nasa iyong mga panaginip. Panunuya namang sagot ni Justin. Tatingin mo ba ako rin ang lalaking dating ako 3 taon na ang nakakaraan? Noon, tiniis niya ang lahat ng kahihiyan at pang-iinsulto dahil gusto niyang gantihan si Diana sa pagligtas sa kanya. Pero, napatunayan ng realidad na kahit anong pilit niya, tatanggapin pa rin siya ni Margaret. Sa katunayan, naging mas malupit pa ito sa kanya, humihingi ng higit pa. Sasamantalahin niya ito, na nagtuturo sa kanya na hugasan ang kanyang mga paa araw-araw. Justin, ano ang ugali niyan? Galit na tumayo si Margaret mula sa kanyang upuan at nagtanong, are you even in your right mind? How dare you defy me? Si Justin ay hindi ang wimp na siya ay ilang taon na ang nakakaraan. Kaya naman, namangha siya sa matinding pagbabago sa ugali ng kanyang manugang. Walang paraan na pinapayagan kitang samantalahin pa ako. Walang intensyon si Justin na ituloy ang usapan. Si Diana ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya nagpadala ng taong pumatay kay Margaret. Ang galit na si Margaret ay nagalit at sumigaw, kailangan mong isipin ang iyong mga asal at isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte dahil handa akong pauwiin ka sa amin. Makakaisip ka ba ng bago para bantayin ako? Sa tingin mo ba nag-e-enjoy akong manatili dito? Kung wala si Diana, walang paraan na tumuntong ako dito. Hindi na yata kayo pareho, ha? Sa tingin mo ba napakaliit ng bahay na ito para sa iyo? Ang tiwala sa sarili mo kung hindi ka man lang makakuha ng matutuluyan pagkatapos lumabas sa bahay na ito. Isa lang siyang aso ng isang maimpluwensyang figure, ngunit hindi ibig sabihin nito ay kasing lakas siya ng misteryosong lalaki. Hinding-hindi ako papayag na hamanin niya ang awtoridad ko kapag siya ay isang wimp lang. Kamusta? Makakakuha ako ng access sa pinaka-premium na residential area at neighborhood ng Jadeboro kahit kailan ko gusto. Naisip ni Margaret na isa na namang biro ito nang si Justin ay nagsasabi lang ng totoo. Titigil ka na ba sa kalokohan sa harap ko? Alam mo ba ang swerte na kailangan para makakuha ng unit sa pinaka-premium na residential area? Aabutin ka nito ng hindi bababa sa 10-10 milyon para sa pinakamurang unit. May dala ka bang 10,000? Ayoko, pero ano ang malaking bagay? Hindi man lang kailangan para sa kanya na magbayad halos lahat ng oras. Ang iba ay malugod na tatanggapin ang makapangyarihang Azure ng bukas ang mga kamay dahil sa kanyang kontribusyon sa bansa. Pwede bang itigil mo na ang kalokohan kahit wala ka pang 10,000? Ngayon, umalis ka at dalhin mo sa akin ang aking palanggana ng tubig upang hugasan ang aking mga paa. Kung hindi, bigyan mo ako ng pabor at lumabas ka ng bahay. 3 taon na ang nakalilipas, ito ay gumagana tulad ng isang anting-anting sa tuwing siya ay nagdadala ng isang bagay na katulad ng pagbabante kay Justin. Sa halip na sumuko sa pananakot nito sa pagkakataong ito, inabot niya ang kanyang telepono at inutusan ang lalaki sa kabilang dulo, gusto kong bumili ka ng pinakamamahal na mansion sa premium residential area sa ngalan ko sa loob ng 10 minuto. Ha, sige na. Hindi mo ba alam na isang braso at binti ang aabutin mo? Tignan natin kung ikaw ang may-ari ng isang marangyang mansyon sa loob ng 10 minuto. Mahalaga ba talaga kung magkano ang magagastos? 10 minuto lang ang aabutin. Ipapakita ko sa iyo itong mansyon ko sa lalong madaling panahon. Kabanata 37 samahan mo ako. Ipagpatuloy mo. Bibigyan kita ng 20 minuto kung sakaling hindi sapat ang 10 minuto. Ipakita mo sa akin kung paano mo makukuha ang iyong pinakamamahal na mansyon. Nagpatuloy si Margaret sa pang-aasar kay Justin. Sigurado siyang isa na namang bluff iyon dahil nabasag na ang kanyang manugang.
Ito ay nangangailangan ng higit sa isang kapalaran para sa mga miyembro ng upper echelon upang maging mga residente ng pinaka-premium na residential area sa Jade Borough. Ang pinakamurang mansion ay nagkakahalaga na ng mahigit 10 milyon. Kahit na ang mga ordinaryong milyonaryo ay hindi makakakuha ng kanilang mga kamay sa mga mansyon doon dahil ang mga maimpluwensyang figure lamang ang pinapayagang sumali sa kapitbahayan. Karamihan sa kanila ay ang mga taong namamahala sa mga kilalang organisasyon o political figures ng lungsod. Balita ko ito ang paboritong tambayan ng mga socialite mula sa Jazarene. 3 taon na ang nakalilipas, may nagsabi sa akin na aabutin sila ng higit sa 100 milyon para makuha ang pinakamagastos na mansyon doon. Natatakot ako na ito ay nagkakahalaga ng halos 300 milyon dahil sa inflation sa nakalipas na 3 taon. Walang paraan na kayang bayaran ni Justin ang ganoong eksklusibong mansyon kahit na sa tulong ng misteryosong figure. Walang sino man sa kanilang tamang pag-iisip ang bibili ng isang wimp ng isang bagay na kasing gasta niyan. Makikita natin. Naisip ni Justin na isang pag-aaksaya ng oras ang makipagtalo sa kanyang biyenan. Kung hindi tutol si Diana sa ideya na lumipat sa kanya, tiyak na dadalhin siya nito sa pinakamayamang mansyon sa Jade Borough. Kahit na sino man ang naninirahan, tiwala siyang maaalis niya ang mga ito dahil kahit si Zachary ay walang lakas ng loob na suwayan siya. Hindi na kinaya ni Diana ang nag-aaway na dalawa. Pagbigyan mo na lang ako. Nay, kailan ka titigil sa kakagulo at matututong pahalagahan ang pabor na ginawa sa atin ni Justin? Seryoso ka bang hinihiling sa kanya na hugasan ang iyong mga paa kapag nalutas na niya ang alitan sa pagitan ng aming pamilya at ng Blackwoods? Pinaril siya ng kanyang ina ng mga punyal. Bakit ka na naman pumanig sa kanya? Hindi na nakatiis ang kanyang ina, humakbang si Diana patungo sa kanyang silid. Kung gusto mong may maghugas ng paa mo, bakit hindi mo gawin ang sarili mo? Pagkatapos, tinawag niya ulit si Justin, gusto kong sumama ka sa akin. Hindi mo kailangang magpalipis ng gabi sa sopa. Hiniling ba niya na samahan ko siya sa kwarto niya? Inabot ng ilang segundo si Justin para mawala ang kanyang pagkalito dahil hindi siya pinahintulutang sumama kay Diana sa kanyang silid kahit noong ikinasal sila ilang taon na ang nakararaan. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa sopa o sa bodega. Sa kanyang pagtataka, hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya ngayon. Diana, nawala ka na ba sa isip mo? Napatayo si Margaret mula sa sopa nang marinig ang kanyang anak. She blurted out her concerns, paano kung samantalahin kanya kapag natutulog ka? Anong ibig mong sabihin na sasamantalahin ko siya? I'm her lawfully wedded husband, so it's not much of a big deal kahit magkasama kami matulog or something, di ba? Putol ni Justin na nakakunot ang kanyang mga kilay. Sa totoo lang, hindi natuloy ni Justin ang kasal nila ni Diana sa kabila ng 4 na taon ng kasal. Ano ba, hindi man lang niya hawak ang kamay niya kanina. Siya ay isang ganap na malusog na tao. Gayunpaman, tutol siya sa ideya ng pagpilit sa kanya na magpasakop. Hindi. Wala akong pakialam kung asawa kanya o hindi. Hindi kita pinapayagang matulog sa kanya. Nilakasan ni Margaret ang kanyang volume dahil alam niyang tapos na kung ikakasal na ng kanyang anak si Justin. Kung tutuusin, paano siya makakakuha ng isa pang mayamang manugang ni Diana kung hindi na siya dalisay? Tama na yan. Sa kwarto ko siya nagpapalipas ng gabi. Hinayla ni Diana si Justin papasok sa silid sa halip na makipagtalo sa kanyang ina. Samantala, gulat na gulat si Justin dahil ito ang unang pagkakataon na mahawakan niya ang kamay ni Diana. Connor, mahina ka, uupo ka ba dito at walang gagawin kapag sinamantala niya ang anak natin? Wala ka bang gagawin para pigilan siya? Nagsimulang mag-away si Margaret sa kanyang asawa. Tanong ng kanyang nalilitong asawa, bakit ka nagkakagulo kung legal silang mag-asawa? Hindi naman kasi sila may ginagawang ilegal. Hindi niya maisip ang proseso ng pag-iisip ng kanyang asawa dahil si Justin ay asawa ng kanilang anak. Halika ulit. Tinusubukan ko lang siyang gamitin. Ilang oras na lang at mag-file na sila ng divorce. Hinding-hindi ako papayag na gugulin nila ang natitirang bahagi ng kanilang buhay na magkasama. Sa kanyang hitsura at figure, madaling makakuha ng isa pang mayaman na asawa si Diana. Hinding-hindi ko hahayaan ang wimp na sirain ang kanyang kinabukasan. Sa wakas ay nalaman ni Connor kung ano ang ginagawa ni Margaret. Wala na siyang maisip na ipagpatuloy ang usapan.
Halip na sayangin ang kanyang oras, bumalik siya sa kanyang silid para tawagin itong araw. Tinimulang pagsabihan ni Margaret ang kanyang asawa, sa tingin mo saan ka pupunta? Kumuha ako ng isang palanggana ng tubig para hugasan ang aking mga paa. Habang patuloy na nag-aagawan ang dalawa sa sala, ang isip ni Justin ay nasa kwarto ni Diana. Nagulat siya dahil kulay pink ang lahat ng nasa kwarto, pati na ang mga kasangkapan at mga gamit ni Diana. Ang pink enthusiast ay tinanggal ang pagkakahawak sa kanya ilang segundo pagkatapos nilang makapasok sa kwarto. She warned him in a serious tone, pinapayagan kitang magpalipas ng gabi sa kwarto ko dahil ayaw ko nang magpatuloy ka pa sa pakikipagtalo kay nanay. Mas mabuting huwag kang gumawa ng bagay na wala sa linya. Kung susubukan mong samantalahin ako kapag natutulog ako, gagawin ko. Makalipas ang ilang segundong paghinto, binanggit ni Diana ang kanyang babala, kakagatin ko ang aking dila hanggang sa mamatay ako. Bagamat hindi na siya naiinis sa presensya ni Justin, hindi pa siya handa na dalhin ang kanilang relasyon sa susunod na antas. Nagsisimula siyang nanginginig sa galit sa tuwing naaalala niya ang petsa ng budget na kanilang pinagpatuloy. Isaisip ko iyon at iiwasan kong subukan ng anuman. Si Justin ay hindi nabalisa sa lahat. Matagal na niyang inaakala na may katulad siyang ilalabas. Hindi rin naman siya nagmamadali. Halip na umasa sa ilang murang mga panlilinlang, naniniwala siyang magbubukas ito sa kanya sa hinaharap. Walang paraan na gagawa ako ng isang bagay na kasing kababa ng pagpilit sa kanya sa pagpapasakop kapag ako ang makapangyarihang Azure. Ibibigay ko sa iyo ang isa sa mga extra blanket ko. Natutulog ka sa sahig sa tabi ng kama ko. Inihagis niya ang isang kumot sa direksyon ni Justin bago pumulupot sa isang sulok ng kanyang kama na may kaina-hinalang tingin sa kanyang mukha. Napailing si Justin sa kanyang maingat na kilos. Pagkakalat ng kumot sa sahig, naisip niyang oras na para tawagin itong araw. Narinig niya ang paglakas ng paghinga nito nang patayin niya ang ilaw. Nahihirapan siyang huminga dahil sa bilis ng tibok ng puso niya. Biglang nagtanong ang lalaki sa madilim na silid, hindi ka ba maliligo? Alam na alam niya ang ugali nitong maligo ng maraming beses sa isang araw mula nang ikasal sila ilang taon na ang nakararaan. Kabanata 38 Isang gabi sa iisang kwarto. Ano ba talaga ang gusto mo? Nagulat si Diana sa tanong ni Justin. Tauna ay tutol siya sa ideya na magpalipis ng isang gabi kasama siya sa parehong silid. Kaya naman, hindi niya maiwasang isipin ang pinakamasama nang marinig niya ang mga salitang iyon. Kailangan mong kumalma dahil wala naman talaga akong balak. Nagtataka lang ako kung bakit hindi ka naliligo kung nakaugalian mo na uminom bago tumawag sa isang araw. Kung istorbo ang presensya ko, babalik ako pagkatapos mo. Mabuti naman. Pinalot niya ang sarili gamit ang kumot habang patuloy ang pagkagat niya sa labi sa dilim. Nabalot ng katahimikan ng malaman ni Justin na hindi mapalagay si Diana sa kanya. Muli, narinig nila ang tunog ng paghinga ng isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, naisip niyang nakatulog si Justin at bumulong, Justin. Hindi siya pinansin ni Justin na parang tulog. Inulit niya ang sarili sa mahinang boses, Justin. Pagkatapos ng ilang pagsubok, bumangon siya sa kama at nagtiptoe sa banyo na may dalang set ng pijama para mapalitan niya. Si Justin ay nakita, hindi kayang matulog ni Diana nang hindi naliligo. Matagal na siyang naligo kung hindi lang dahil sa lalaki sa kwarto niya. Nagsimula siyang maligo sa banyo ilang segundo pagkatapos niyang buksan ang gripo. Sa kabilang banda, ang lalaki sa labas ng banyo ay nagmulat ng kanyang mga mata at nagpakawalan ng isang mahabang buntong hininga. Sabi ko na nga ba? Hindi siya maliligo maliban kung sigurado siyang natutulog ako. Sa kalagitnaan ng kanyang proseso ng pag-iisip, napansin niyang may frosted glass na pinto ang banyo. Kaya naman nasulyapan niya ang figure ng shower na babae. Nahihirapan siyang huminga nang makitang nakalaylay ang buhok ni Diana sa kanyang balikat habang patuloy na umaagos ang tubig sa kanyang katawan. Hindi niya maiwasang isipin ang magiging tugon nito kung sasamahan siya nito sa banyo. Magugulat siya, hindi ba? Tumawa siya ng mahina, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang pakalmayan ang tumitibok na puso. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na mga babae ang sumubok na hampasin siya. Gayunpaman, ginawa niya ang isang mahusay na trabaho upang mapanatili ang kanyang pagnanasa sa kontrol sa halip na makipag-usap sa kanila. Naisip niyang wala na siyang karapatan na ituring ang kanyang sarili bilang pinakamakapangyarihang Azure kung hindi man lang niya makontrol ang kanyang sarili.
Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Diana sa banyo at bumalik sa kanyang kama na nakasuot ng pijama. Natatakot siyang gisingin ang lalaki mula sa kanyang pagkakatulog kaya sinubukan niyang maglakad ng maluwag sa abot ng kanyang makakaya. Nako, nasuray-suray siya at natamba nang may naapakan siya dahil hindi niya makita ang mga bagay na nasa harapan niya sa madilim na silid. Dahil dito, napasigaw siya sa pagkagulat nang mahulog siya sa mga bisig ni Justin. Nanlaki ang mga mata ni Justin. Diana, okay ka lang. Pagkatapos, naamoy niya ang isang mabangong amoy na nagmumula sa babaeng nasa kanyang mga bisig. Ito ay isang kakaibang amoy na mas kamangha-mangha kaysa sa anumang pabango. Ayos lang ako. Ang isipan ni Justin ay nasa lahat ng lugar nang si Diana ay nagsimulang itakbo ang kanyang mga kamay sa kanyang katawan upang dalhin ang kanyang sarili. Ilang segundo matapos niyang ibangon ang sarili sa dilim, muli siyang napadpad sa mga bisig ng lalaki. Naramdaman niyang pinulupot nito ang kanyang mga braso sa kanyang baywang gamit ang mga naglalakihang palad. Umuungol siya sa kanyang kalooban at binalaan ng lalaki, huwag mo akong hawakan. Sige, layuan kita kung ganoon. Sa sandaling bumitaw siya, nahulog siya muli. Ganon din ang pagsirit ni Justin nang maramdaman niya ang mainit nitong katawan sa ibabaw niya. Siya ay nasa bingit ng pagkawala ng kontrol sa kanyang sarili matapos ang paglayo sa isang babae sa loob ng maraming taon. Ganoon din kay Diana. Kaagad pagkatapos niyang umungol ng labag sa kanyang kalooban, nagmamadali siyang buksan ang ilaw. Nang maliwanagan na ang silid, sa wakas ay naaninag ni Justin ang figure ng babae dahil wala siyang suot kundi manipis na pantulog. Justin, kailangan mong manatiling kalmado. Kung hindi, nakahanap si Diana ng panulat para sa pagtatanggol sa sarili laban sa lalaki. Nakakatakot ngayon ang tingin sa mga mata nito. Nabigla siya sa isiping pakawalan nito ang sarili. Hindi mo kailangang matakot. Wala akong gagawin sa'yo. At saka, kung talagang gusto kong subukan ang anumang bagay, sa tingin mo ba ay mapipigilan mo ako kapag kahit ang mga bodyguard sa Phoenix International Hotel ay hindi makalaban sa akin? Hindi niya malalabanan ang gana na makatulog sa kanya sa loob ng maraming taon kung hindi siya tutol sa ideya ng pagpilit sa kanya na magpasakop. Mayroong higit sa 1,000 mga paraan para gawin niya ito kung siya ay seryoso. Kung gayon, lumingon ka at itigil mo na ang pagtingin sa akin ng ganyang tingin. Nang maalala ni Diana ang oras sa Phoenix International Hotel, lalo siyang nabalisa. Nagkamali ba na payagan siyang magpalipis ng gabi sa kwarto? Ano ang dapat kong gawin kung sakaling sumuko siya sa kanyang pagnanasa at sumubok ng isang bagay? Ano ang kinakatakutan mo kapag nakadamit ka? Tsaka hindi naman bawal na titigan ang asawa ko, di ba? Sa halip na tumingin sa ibang lugar, itinuon ni Justin ang kanyang mga mata sa magandang figure ni Diana, isang bagay na pangarap lang makita ng iba. Nagkaroon siya ng mga kurba sa lahat ng tamang lugar, at walang nikititing na taba sa kanya. Upang maging tumpak, siya ay nasa par sa mga nangungunang modelo sa mga tuntunin ng hitsura. As expected sa asawa ko. Madali niyang ilagay ang iba sa industriya ng fashion sa kahihiyan ng walang gaanong hamon. Hindi. Kailangan mong ipikit ang iyong mga mata ng sabay-sabay. Ulit ni Diana sa sarili habang patuloy na namumula sa kahihiyan. Ipinaalala niya sa akin ang isang kuting sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na nangangailangan ng pagmamahal ng isang tao. Nawala siya sa kanyang iniisip at nagmarcha patungo sa kanya nang may maalala siya. Diana, okay ka lang ba pagkatapos ng 3 beses na sunod-sunod na pagkahulog? Nasaktan ka ba kahit saan? Kabanata 39 ako si Azure. Hoy, layuan mo ako. Nagpapanik si Diana habang nagmamarcha ang lalaki papunta sa kanya. Natapos siyang nanginginig sa takot sa isang sulok gamit ang panulat na nakuha niya sa sarili para sa layunin ng pagtatanggol sa sarili. Napaatras si Justin habang inilahad ang kanyang mga kamay na nagpapakita sa kanya na wala siyang sinasadyang masama. Mananatili ako rito at hindi na ako lalapit sa iyo hanggat huminahon ka. Natatakot lang ako na hindi mo sinasadyang masaktan ang iyong sarili. Iipikit mo ang iyong mga mata. Itinutok ni Diana ang panulat kay Justin at humarap sa kama. Natagpuan ni Justin ang kanyang maingat na mga galaw na masayang maingay at ipinikit ang kanyang mga mata na may ngiti. Ilang sandali pa, inihayag ni Diana, sige, tapos na ako. Sige at buksan mo ang iyong mga mata. Pinalot niya ang sarili sa kumot at pumikit sa isang sulok ng kama.
Ni isang pahiwatig ng kanyang collarbone ay hindi nakita. Minsan pa, para siyang nagbabantay sa isang immoral na lalaki na may masamang intensyon. Galit na galit si Justin sa kanyang inasal. Sabi niya, sige at papatayin ko na ang ilaw. Makalipas ang ilang segundo, muling nagdilim ang silid. Nanatiling tahimik si Justin sa takot na magulat si Diana. Sa wakas ay itinabi niya ang panulat pagkaraan ng ilang sandali. Sa sandaling itago niya ang sarili, nagtanong siya sa mahinang boses, Justin, nakatulog ka na ba? Na, anong problema? Mula nang magsimula siyang magsanay ng Ancient Sacred Dragon Technique 3 taon na ang nakakaraan, hindi na kailangan para sa kanya na makatulog ng kasing dami ng iba. Mahigit 3 oras na tulog lang ang kailangan niya para makapagpahinga. Nasaan ka sa nakalipas na 3 taon? Lumingon si Diana at nagtanong nang hindi niya ito makita sa madilim na silid. Kailangan ko bang sabihin sa'yo ang totoo? Tinapos niya ang retorikang tanong na may isang tumawa bago siya idinagdag, I spent the first 2 years waging war against the foes of the nation. Noong nakaraang taon na ginugol ko sa Northern Crimson Prison, hindi dahil sa nakakulong ako kundi dahil may hinahanap ako. Na-discharge lang ako noong birthday mo. Tinusubukan ba niyang sabihin sa akin na siya si Ozure? Teka. Siguradong sinusubukan na naman niyang hilahin ang paa ko. Og. Hindi dapat ako umasa. Katulad pa rin siya ng 3 taon na ang nakakaraan. Ipinikit ni Diana ang kanyang mga mata sa dilim nang maisip niyang bumalik na naman ang lalaki sa dati niyang kalokohan. Tinasabi mo ba sa akin na iyon ang totoo? Hindi mo ba alam na isang tao lang ang may sapat na lakas para ay pull off ang mga bagay na pinag-uusapan mo lang? Sino ba talaga iyon? Walang pakialam na tanong ni Justin. Sino pa ba bukod kay Ozure? Siya ang bayaning nakikipagdigma laban sa mga kalaban ng mga bansa at nagpanumbalik ng kapayapaan at kaayusan sa loob ng 2 taon. Pahayag ni Diana na para bang ang lalaki ang pinakatinitingala niya. Nakarinig na siya ng hindi mabilang na mga kwento ng mga kababalaghan ng makapangyarihang si Ozure, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makilala ito ng personal. Ang tanging pagkakataon na nakita niya siya ay ang kanyang likod sa balita. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na ako ang pinakamakapangyarihang Ozure na pinakapinagmamalaki mo? Nakangiting tanong ni Justin. Na. Walang kagatol-gatol na sagot niya dahil hindi man lang malapit ang lalaking katabi niya sa description ni Ozure na narinig niya sa iba. May mga alingaw-ngaw na madaling takutin ni Ozure ang kanyang mga kalaban sa kanyang nakakatakot na presensya. Isang hampas lang mula sa kanya ang kailangan para mapatay ang namumuno sa kanilang mga kalaban. Kaya naman, naisip niya na imposibleng maging Ozure ang malukong lalaki sa silid. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin. Hindi man lang nagulat si Justin. Sa halip na ang lalaking naghuhugas ng paa ng kanyang ina 3 taon na ang nakalilipas, mas malamang na ituring ni Diana ang isang random na sundalo mula sa mga lansangan bilang si Ozure. Paano kung sabihin ko sa iyo na ako ang strategist ng King of War? Isa ako sa mga pinagkakatiwalaang aide niya dahil sa kontribusyon ko sa mga nakaraang taon. Sa teknikal, mas mataas ako kay Andrew sa mga tuntunin ng hierarchical na istruktura. Ang kaugnayan ko sa King of War ang dahilan din kung bakit kinailangan ni Anderson na lumuhad sa harap ko dahil alam niyang hindi niya kayang saktan si Zachary. Nakaisip si Justin ng makatwirang bagay para hikayatin si Diana. Sa pinakakaunti, hindi ito isang bagay na walang katotohanan bilang siya ang misteryosong Ozure. Tinanggap ito ni Diana na parang ito ang katotohanan. Tinanong niya, nakita mo na ba si Ozure noong kasama mo si Zachary? Oo. Mas matangkad siya sa akin ng ilang talampakan, pero sabi sa akin ng iba may asawa na siya. Kailangan mo na siyang talikuran dahil kilala rin siya bilang isang uxorious na lalaki. Anong ibig mong sabihin na kailangan ko na siyang isuko? Curious lang ako, okay. Speaking of which, nakita mo na ba ang asawa niya? Siya ba ay isang napakagandang babae? Tinilip ni Justin ang babae sa kama. Well, hindi siya kasing ganda mo. Hoy, tigilan mo na ang pagpapatawa sa akin. Palagi ka bang naging ganito ka-smooth talker? Ito ba ay isang bagay na kinuha mo noong wala ka? 3 taon na ang nakalilipas, si Justin ay isang lalaking may madaling pag-uugali. Hindi niya ipagtanggol ang sarili niya kapag pinagtatawanan siya ng iba. Hayaan na ba natin na ang nakaraan ay lumipas? Magpapakita ako sa iyo ng ibang side ko mula ngayon.
Sa sinabing iyon, ang pagmamahal na mayroon ako para sa iyo ay nananatiling pareho hanggang ngayon mula noong 3 taon na ang nakakaraan. Kailangan mo akong pagbigyan. Oras na para matulog dahil kailangan ko pang bumangon para sa trabaho sa umaga. Habang nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya, lumingon siya at may iba pang sinabi para baguhin ang paksa ng kanilang usapan. Ayaw niyang may mapansing kakaiba si Justin. Kailangan mo bang ipadala kita doon? Na. Napailing si Diana nang maisip niyang pinagtatawanan siya ng kanyang mga kasamahan kung papayag siyang ihatid siya nito sa electric scooter. Bagamat tinanggihan siya ni Diana, hindi ito pinansin ni Justin at iminungkahi, sige, gigising ako ng maaga para ihanda rin ang sarili ko. Nahulog siya sa malalim na pagkakatulog ilang minuto matapos niyang tapusin ang pakikipag-usap sa kanya. Kinaumagahan, nanlaki ang mga mata ni Emeline sa hindi makapaniwala nang sabay na lumabas sa iisang kwarto sina Justin at Diana. Tanong ni Emeline, Justin, anong ginagawa ng bakla na tulad mo dito? Tsaka bakit ka nagpalipis ng gabi sa kwarto ng kapatid ko? Tinamantala mo ba siya? Kabanata 4 na po wala ng iyong negosyo. Pinandilatan ni Diana ang kapatid at tumahol, Emeline, shut up. Hindi niya maiwasang mamula nang maalala ang intimate session sa mga bisig ng lalaki pagkatapos niyang maligo. Iyon ang unang beses na hinawakan siya ng isang lalaki sa nakalipas na 2 dekada. Nagsimulang itapak ni Emeline ang kanyang mga paa upang ipahayag ang kanyang pagkadismaya. Diana, nasisiraan ka na ba? Paano ka magpapalipas ng isang gabi sa walang kabuluhang ito? Si Justin ay naglunsad ng isang hampas sa ulo ng kanyang hipag at nagbabala, nasaan ang iyong ugali? Kailan ka matututong magpakita ng paggalang sa iyong bayaw? Layuan mo ako. Hinding-hindi kita kikilalanin bilang bayaw ko. Pagbigyan mo ako. Punta na ako sa opisina. Tumakbo si Diana patungo sa pasukan pagkatapos niyang kumuha ng ilang piraso ng tinapay na makakain sa daan. Ihahatid na kita. Tinundan ni Justin si Diana. Diana. Ilang minuto rin bago nakabawi si Emeline habang magkatabing nagmamarcha palabas ng bahay ang dalawa. Bulong niya sa sarili, magpapagawa ako ng ibang bagay para turuan ka ng isa pang leksyon sa lalong madaling panahon. Itinuro ni Justin kay Diana ang daan patungo sa kalahating dekada na lumang electric scooter at hinimok, hop on, darling. Sabay tayong sumakay. Hindi nikaimik si Diana dahil parang ipinagmamalaki ng lalaki ang scooter kapag wala namang espesyal dito. Hindi ito tulad ng isang Lamborghini. Kumapit ka ng mahigpit. Kung hindi, mahuhulog ka kapag nagsimula na akong bumilis. Nang mag-zoom off si Justin, hinawakan ni Diana ang laylayan ng kamisete ng lalaki para pigilan ang sarili na mahulog habang nagbabala siya. Kailangan mong itigil ang pagiging mahiyain mo. Sige at kumapit ka sa bewang ko ng mahigpit. Tumahimik ka. Pinandilatan siya ni Diana at pinagpatuloy ang paghawak sa laylayan ng kanyang kamiseta para maiwasan ang anumang pisikal na kontak. Madaling nagmanyobra si Justin sa mataong kalye gamit ang electric scooter. Sa sandaling naisip niya magiging napakasama kung magkakaroon ng malakas na ulan, iminungkahi niya, ibibili ba kita ng kotse para madaling mag-commute papunta sa trabaho? Hindi na kailangan. Sigurado ka bang mayroon kang sapat na ibibigay sa akin ng kotse kapag aabutin ka ng higit sa 50,000 para makuha ang pinakamurang sasakyan? Tinanggihan siya ni Diana nang sabihin niya ang mungkahi. Ang akala niya ay wala itong 10,000 sa kanya, pati 50,000. Mayroon akong sapat na pera. Si Justin ay hindi isang malaking tagahanga ng pera, ngunit may dala siyang debit card. Hindi siya sigurado sa halagang makukuha, ngunit isang bagay ang sigurado, mayroon siyang higit pa sa kakailanganin niya. Sa madaling salita, hindi malaking bagay na bilhin si Diana ng kotse kapag madali niya itong mabili ng shopping mall. Kailangan mong mag-ipon hanggat maaari at magsimula ng isang negosyo, marahil isang bagay na maliit tulad ng isang breakfast stall. Oras na para matuto kang tumayo sa iyong mga paa. Tutol lamang si Diana sa ideya na mabuhay si Justin sa kanya sa halip na maging malaya. Naisip niya na ang isang lalaki ay para sa mas malalaking bagay bukod sa ginugugol niya ang halos lahat ng oras niya na walang ginagawa. Wala talaga akong maisip na bagay sa ngayon. Inakala ni Justin na pagtatawanan siya ng iba kung malalaman nilang nagsimula si Ozure ng breakfast stall. Anong ibig mong sabihin wala kang maisip na bagay? Hanggat handa kang magsumikap, lahat ay posible.
Nagalit si Diana at napagtanto na siya ang hindi mapagkakatiwalaang tao noon pa man. He needs to stop blaming others for his pathetic future since he's the one who isn't willing to work hard when he has nothing much to offer. Darling, pag-uusapan ba natin ang uri ng sasakyan na kukuha sa iyo? Gusto mo ba ng Lamborghini o Maserati? Naisip kong bigyan ka ng Rolls-Royce, ngunit hindi ito ang pinakamagandang uri ng kotse para sa isang babae. Ibibigay ko ba sa iyo ang bagong-bagong Aston Martin? Justin de la Cruz. Nagtaas ng boses si Diana habang dumilim ang ekspresyon. Akala niya ang mga salitang iyon ay walang iba kundi isa pang kalokohan ni Justin. Alam ba niya na ang mga sasakyan na nabanggit niya ay aabot sa kanya ng hindi bababa sa 5 milyon? Justin, alam mo bang nasusuklam ako sa tuwing nagpapanggap ka na para bang pagmamay-ari mo ang lahat kahit hindi mo naman kaya? Kailan ka titigil sa pagsasalita ng malaki? Walang dapat ikahiya kung nabasag ka ng bato. Gayunpaman, nakakahiya kung hindi ka titigil sa kalokohan sa harap ng iba. Galit na galit si Diana dahil sa mga bagay na dinala ni Justin noong inakala niyang hindi na siya ang dating hindi mapagkakatiwalaang lalaki 3 taon na ang nakakaraan. Darling, hindi ako nanlaloko. Sports car lang naman diba? Kung gusto niya, makukuha ko sa kanya ang pagmamay-ari ng bawat luxury car dealership sa Jadeboro. Hindi na makayanan ang lalaki, sumigaw siya, tama na. Tumigil ka dito. Hindi ko na kailangan na ipadala mo ako sa aking pinagtatrabahoan. Malapit na tayo. Sa wakas ay nakarating sila sa Smith Group. Bagamat ang kumpanya ay mayroon lamang netong halaga na ilang bilyon, ito ay itinuturing na malaki sa Jadeboro. Sa sandaling pinahinto ni Justin ang scooter, isang babae ang nanunuyan na nagtanong kung hindi ito ang pinakamatandang anak na babae ng pamilya Smith, si Ms. Diana Smith. Si Zoe, isang babaeng nasa mid-20s, ay humarap sa direksyon ng duo ilang sandali matapos siyang magsalita. Ginawa niya ang isang mahusay na trabaho sa pagpapanatili ng kanyang kabataan at nagpakita sa isang pulang-pula na damit na ang kanyang luya na buhok ay nakalaylay sa kanyang mga balikat. Hindi man lang nag-abalang itago ng hamak na babae ang kanyang balak na biruin sila at ipinagpatuloy ang pagpapahiya kay Diana. Diana, kailan ka pa kukuha ng ibang bagay para mag-commute papunta sa trabaho? Isasaalang-alang mo bang maging mayaman na asawa anumang oras sa lalong madaling panahon? Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa lalaking basag bato dito? Huminto siya at sinimulang sukatin si Justin na may pagkunot noo. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi niya, bakit ka nagpakasal sa isa pang mahirap na lalaki pagkatapos ng pagpanaw ni Justin? Ano ang tungkol sa kanila na labis kang nakakaintriga? Walang intensyon si Zoe na itago ang kanyang masamang hangarin kay Diana. Itinuring niya na si Diana ay isang maruming babae na hindi karapat-dapat sa simpatiya ng iba at kinasusuklaman niya ito kapag ang ibang babae ay nagkunwaring inosente at nakakaawa. Hinding-hindi papayag si Justin na kunin ng iba ang kanyang asawa kapag nandyan siya. Naunahan niya si Diana at ibinalik ang pabor. Sino ka para isuksok ang ilong mo sa negosyo niya? At saka, hindi mo ba alam na hindi mo dapat husgahan ang isang libro sa pabalat nito?